Hi anime tagalized recap nga pala, nagsimula ang kwento ng ang pinakamalakas na hero ay trinidor ng sangkatauhan at muling nagkatawang tao bilang pinakamalakas na Dark Lord. Si Linus ay isa sa tatlong bayani na itinalaga upang protektahan ang isang lungsod na inaatake ng mga dambuhala. Nagsimulang mag-cast si Arakael ng isang makapangyarihang magic. Gayunpaman, nais niyang puksain hindi lamang ang mga halimaw kundi pati na rin ang mga mamamayan. Pagkatapos ay gagamitin ni Tiris ang kanyang kapangyarihan para buhayin ang mga mamamayan. Ngunit may isa pang ideya si Linus na ayaw niyang makitang naghihirap ang mga mamamayan, kaya ginamit niya ang kanyang espada para putulin ang spell ni Arakael sa kalahati. Natarante si Arakael, ngunit si Linus na 12 taong gulang noong panahong iyon ay hindi pa nakakakita ng mga taong nalipol at binuhay muli. Pagkatapos ay tumalon siya at sinimulang tapusin ang mga dambuhala isa-isa. Namamangha ang mga mamamayan habang hinihiwa niya ang mga dambuhala at nakipagbuno pa sa isa pa. May malinaw na nakita ng bawat mamamayan si Linus bilang isang tunay na bayani at mahal siya. Gayunpaman, hindi nagustuhan ng dalawa pa si Linus, lalo na si Arakael. At kaya naman makalipas ang 4 na taon, si Linus ay naatasang talunin ang isang halimaw na ginagabayan ng isang taga-nayon. Ang villager ay medyo masaya dahil sila ay tutulungan ni Linus, na itinuturing na pinakadakilang eskrimador at ang bayani ng banal na espada. Pinuri ng villager ang mga kasanayan ni Linus, na ibinasura lang ito na binanggit ang kanyang trabaho ay talunin ang Demon Lord. Dumating ang dalawa sa kinaroroonan ng halimaw ngunit natarante si Linus dahil walang laman ang lugar. Bumalik siya upang tanungin ang taga-baryo kung nasaan ang halimaw, gayunpaman, nawala ang taga-baryo. Napagtanto ni Linus na ito ay isang bitag at sinusubukang abutin ang kanyang sandata. Gayunpaman, ang ilang gravity magic ay inihagis sa kanya upang pigilan siya. Nakita niya ang tatlong mage sa paligid niya at pagkatapos ay lumitaw din ang ilang mga sundalo. Mabilis na kumuha ang mga sundalo ng ilang kadena at pinigilan siya sa hangin. Hindi nagustuhan ng mga maharlika ng kaharian ng kapangyarihan o impluensya ni Linus, kaya nagpasya silang lipulin siya. Mabilis na tumakbo pasulong ang mga sundalo dala ang kanilang mga sibat at sinaksak sa dibdib si Linus. Sinubukan niyang lumaban ngunit sa huli, nawala lahat ng lakas niya. Ibinaba siya ng mga sundalo, nagkomento kung paano ginawa ang kanilang trabaho, at umalis. Makalipas ang ilang minuto, may babaeng sumulpot sa harapan niya, alam niyang naririnig niya pa rin siya at tinanong kung ano ang nararamdaman niya matapos siyang ipagkanulo ng mga taong iniligtas niya. May mga negatibong naiisip si Linus, ngunit hindi niya magawang magalit sa humanidad sa pagtataksil sa kanya. Tinanong niya kung ano ang iniisip niya tungkol sa mundong ito. Ngunit walang pakialam si Linus dahil malapit na siyang mamatay. Pagkatapos ay ipinahayag ng batang babae na nais niyang maghimagsik laban sa mundo. Naguguluhan si Linus ngunit nagpapaliwanag siya na siya si Roselia ang diyosa ng rebelyon. Hinawakan niya ang kamay nito na nangangakong bubuhayin siya, hindi bilang bayani kundi bilang bagong Dark Lord na magliligtas sa mundo simula noon, dahan-daang naging undead si Linus. Ilang taon siyang nakipaglaban sa mga digmaan bilang isang Demon Lord hanggang isang araw ay bumalik siya sa kanyang kastilyo at nakilala si Roselia muli at iniharap sa kanya ang The Spoils of War. Sinabi niya sa kanya na kumapit sa kanila ng ilang sandali at pinuri siya sa pagiging napakalakas. Sinabi niya sa kanya na gumawa siya ng bagong noble ang kaibigang nagngangalang Blackcast at ang kanyang mga tao ay dadalhin sa Linus Kingdom upang protektahan. Inihandog din ni Roselia sa kanya ang kanyang lumang banal na espada bilang regalo para sa kanyang tagumpay. Sinabi niya sa kanya na ang banal na espada ay hindi na angkop sa kanya at pinalitan ito ng isang demonyong espada. Sinabi niya sa kanya na hindi siya maaaring gumuhit ng espada maliban kung tatawagan nito ang kanyang katotohanan sa tanong ngunit kung makalipas ang ilang taon, nagpa siya ang 6 na bayani na makipagdigma laban kay Linus na nag-assume sa kanyang buong anyo bilang Dark Lord. Nagmamadali ang hukbo ng mga skeleton ng Demon Lord sa larangan ng digmaan upang harapin ang mga bayani. Ngunit ang mga bayani ay biniyayaan ng makadiyos na kapangyarihan at ngayon ay may mga anyo ng anghel. Nakaupo sa kanya ang Demon Lord Linus silid ng silid na pinapanood ang lahat mula sa kanyang bola. Lahat ng kanyang mga kuta ay natalo at ito na ang kanilang huling linya ng depensa. Nagagawa ng mga skeleton na pumalakpak ilang mga sundalong tao, ngunit ang isa sa mga bayani ay may kapangyarihan upang buhayin silang muli. Biglang lumitaw ang isang malaking nilalang na parang puno, na nagpagalit sa Demon Lord dahil kinikilala niya ito bilang Archsage Hero na huminto sa pagiging tao para makakuha ng higit na kapangyarihan. Bumangon si Linus at tinawag ang kanyang mga tauhan para sumama sa laban. Ngunit pinigilan siya ng kanyang kasamang Fenrir at tapat na general, ipinaalala kay Linus na nangako siya sa diyosa ng paghihimagsik. Siya ay ipinagkatiwala sa kanya upang gawin ang isang bagay kapag siya ay tao pa rin, kaya nagpa siya si Linus na tanggapin ang pagkatalo.
Ibinaba niya ang kanyang tungkod at naglakad patungo sa isang pinto habang ang kanyang kastilyo ay nawasak. Bago pumasok, nangako siya na babangon siya muli sa loob ng 1,000 taon at bawiin ang kanyang trono. At kaya, tinatakan niya ang sarili niyang kaluluwa sa Grand Mausoleum. Pagkalipas ng 1,000 taon, nakita natin ang dalawa mga batang babae na naggalugad sa mga guho ng kastilyo ng Linas. Sina Celia at Regina ay nasa isang misyon upang subaybayan ang mga guho, dahil mayroon silang mga ulat na ang ilang mga halimaw na tinatawag na voids ay pagtatayo ng kanilang mga pugad doon. Naglalakad sila sa isang koridor at nakarating sa isang malaking pinto. Kinikilala ito ni Celia ang King's Mausoleum, kung saan nagpa siya ang mga Demon Lord na magpahinga sa paghihintay sa kanilang mga huling araw. Pagkatapos ay napansin ni Celia ang ilang mga nakasulat sa pinto at hinawakan ito. Biglang bumukas ang pinto at bumukas. Kinuha niya ang kanyang baril at pumasok sa loob, kung saan nakakita siya ng malaking kristal. Pagkatapos ay napagtanto niya na mayroong isang tao sa loob at nagpas siyang tulungan siya. Nakita namin si Lena sa isang tigang na lugar. Nakita niya si Roselia, ang Diyos na minsan niyang pinanggako. Sinabi niya na sa wakas ay natagpuan na niya ito, at tumugon siya na mahigit 1,000 taon na ang nakalipas mula nang magkakilala sila. Ipinaliwanag ni Linas na wala siyang magagawa laban ang kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa mga bayani, kaya't nagpa siyang itatak ang kanyang kaluluwa upang tuparin ang kanyang pangako sa kanya. Sumagot siya na masaya siya na naaalala pa rin niya ito at lumalayo sa hangin. Sinubukan siyang pigilan ni Linas, ngunit sinabi niya na umaasa siyang muli siyang makilala. Samantala, sinusubukan ni Celia na barilin ang kristal upang iligtas si Linas, kung sino ang nasa loob. Nagrereklamo siya tungkol sa ingay, at nagtataka kung ito ay 1,000 taon na. Hulaan niya na matagumpay ang reincarnation ritual. Pagkatapos ay napansin ni Linas si Celia na sinusubukang ishoot ang kristal. Napagtanto niyang tao siya at iniisip niyang sinusubukan itong pagnakawan ng kanyang libingan. Kaya, nagpa siyang ipakita sa kanya ang kapangyarihan ng reincarnated na Demon Lord. Ginagamit niya ang kanyang mahika para basagin ang kristal at itumba ito. Pagkatapos ay nagpa siyang tapusin siya sa pamamagitan ng pagsisikap na pagnakawan ng kanyang libingan. Ngunit huminto siya nang tanungin niya kung bakit ang isang bata ay nakalok sa loob ng kristal. Tumingin siya sa kanyang refleksyon at laking gulat niya nang makita ang kanyang bagong anyo. Sa tingin niya ay nabigo ang reincarnation spell, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit dahil gumamit siya ng A-spell para muling itayo ang kanyang katawan sa dating anyo. Inaasahan niyang nasa anyo niya ang Demon Lord, ngunit siya ngayon ay nasa kanyang anyong tao noong siya ay bayani pa. Tinanong siya ng batang babae kung bakit siya tinatakan sa loob ng kristal at tinitingnan siya upang matiyak na hindi siya nasaktan. Bigla niya itong niyakap at sinabing nandyan si kuya para protektahan siya. Sa una ay naiinis siya ngunit sa huli ay nahimete siya. Maya-maya ay nagising siya at binigyan siya nito ng cookies. Sa tingin niya ay masama ang katawan niya ngayon dahil siya nahimete sa isang bagay na walang kabuluhan tulad ng gutom. Pero sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Celia. Pagkatapos ay tinanong niya kung ayos lang ba siyang magpakilala bilang isang 15 taong gulang na estudyante mula sa Holy Swordsman Rearing Institute, at tinatanong ang kanyang pangalan. Ipinakilala ni Linas ang kanyang sarili at sa tingin niya ay magagamit niya sa kanya upang makakuha ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang mundo. Paminsan-minsan ay inuulit niya ang kanyang pangalan at tinatawag itong cute. Naiinis siya dahil minsan ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay kaguluhan at takot. Pero ngayon, isang random na babae ang tumatawag dito na cute. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang kanyang record bilang Demon Lord ay tinanggal sa kasaysayan. Tinanong niya ang kanyang edad, at sumagot siya na siya ay 10. Pagkatapos ay tinanong niya kung naaalala niya ang mga void na halimaw na nag-alis sa kanya, ngunit nalilito siya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang voids ay mga kaaway mula sa ibang mundo. At na siya at ang kanyang mga kasamahan sa paaralan ay mga kabalyero na humahawak ng mga espada upang labanan sila. Si Liena sa una ay nalilito dahil 1,000 taon na ang nakalilipas, ang mga kaaway ng mundo ay tulad ng mga tao siya, Demon Lord at ang Diyosa ng Rebelyon. Napagtanto niya na nagkataon lang na natagpuan siya nito, ngunit sinabi niya na ang pinto ay seliado hanggang sa mahawakan niya ito. Tinanong niya siya kung anong taon na. Sinabi niya na sila ay nasa taong 64, na ikinalilito niya, bigla silang nakarinig ng isang malaking pagsabog. Agad na hinawakan ni Celia si Linas, na nagsasabing paprotektahan niya ito. Isang ogre void ang dumaan ng pinto at sinubukan ni Celia na barilin ito. Naiinis siya na sinisira nila ang kanyang Grand Mausoleum at nagpas siyang gamitin ang kanyang mahika para pigilan ito. Para lang matapilok at madapa sa mukha niya. Sinabi niya sa kanya na umatras at binaril ang void, ngunit kinikiliti lamang siya nito. Biglang, sinira ng laser beam ang braso ng void at ibinaba ang katawan nito.
Ito ay si Regina at ang kanyang malaking kanyan. Ang Void ay bumangon at binago ni Regina ang kanyang anyo ng kanyan upang barilin ito sa dibdib. Sa kabila ng pagtataka nang makita si Linus, sinabi lang ni Regina kay Celia na kunin at tumakas habang hawak niya ang Void. Tumakas ang dalawa, at sa tingin ni Linus ay walang nangyari ayon sa kanyang plano. Nabigo ang kanyang reincarnation spell at bumalik siya sa kanyang anyo ng tao bago siya naging Demon Lord. Ang kanyang Grand Mausoleum ay pinamumugaran na ngayon ng mga dayuhan, na sumisira sa lahat. Gusto niyang harapin ang mga ito, ngunit hindi niya magawa dahil nandoon ang mga babae. At kung ipakita niya ang kanyang kapangyarihan, hindi niya magagamit si Celia para makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa mundo. Pagkatapos ay sinabi ni Celia na malapit na silang maabot ang ibabaw, ngunit isang kristal ang biglang gumuho sa lupa at naging isang Wyvern Void. Hindi ito katulad ng mga Wyvern na nakasanayan niya. Sinabihan ni Celia si Linus na tumakas habang nakikipag-usap siya sa halimaw. Ang kanyang baril ay naging isang espada at naghahanda siyang harapin ito. Ngunit binaliwala lang ito ni Linus at nagsimulang mag-spell para sirain ang halimaw. Sa hindi malamang dahilan ay itinulak ni Celia si Linus, sinabihan siyang tumakbo, at nahiwa sa bituka. Siya ay nakahiga sa sahig sa isang pool ng kanyang dugo at si Linus ay nagtataka kung bakit niya ito ginawa. Sinabi niya ang kanyang mga huling salita, na sinasabi sa kanya na tumakbo at tumakas kasama si Regina. Pero mas lumapit si Linus sa kanya. Papalapit ang Wyvern at lumitaw ang pangalawang kawalan. Humingi siya ng paumanhin sa hindi niya pagprotekta sa kanya at ipinikit ang kanyang mga mata. Hinawakan ni Linus ang kanyang kamay hanggang sa kanyang huling hininga ngunit sa tingin niya ay tulala siya. Itinatago lamang niya ito upang makakuha ng karagdagang impormasyon, ngunit nagpa siya itong isakripisyo ang sarili upang protektahan siya. Sa katunayan, maaari niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang madaling harangin ang mahinang pag-atake ng Wyvern. Gusto niya ng karagdagang impormasyon, ngunit sa tingin niya ay wala na itong halaga sa kanya. Gayunpaman, ipinaalala niya sa kanya si Rosalia nang protektahan niya ito. Mas maraming voids ang lilito at subukang atakihin siya, ngunit ang kanyang magic barrier ay namamahala upang harangan ang lahat ng ito. Iniisip niya na nakakainis ang kanyang anyo bilang tao dahil nabawi niya ang kanyang emosyon. Ang voids ay patuloy na nagpapalabas ng mga pag-atake, lahat ay napigilan. Pagkatapos ay tumalikod siya at tinawag ang kanyang mga tauhan. Sinabi niya sa voids na lumaki siya sa katapangan ni Celia at nagpa siya na parusahan ang voids para sa pag-istorbo sa kanyang kastilyo. Nagcast siya ng level 8 gravity spell na nagwasak ng void sa pressure. Ang isa pang kawalan ay sumusubok na umatake, ngunit hinaharangan niya lamang ito ng kanyang harang at binabago ito sa pag-atake gamit ang mga spike. Ang huling void ay nagsimulang lumipad palayo upang makatakas, ngunit tumalon lang siya at nagpalabas ng isa pang level 8 na fire spell upang iprito ito. Gayunpaman, may isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang mga buto ng void ay nanatili pagkatapos gamitin ang spell, isang bagay na hindi kailanman nangyari kahit laban sa mga dragon. Sa tingin niya ito ay dahil ang kanyang kasalukuyang mga antas ng mana ay isang ikatlong bahagi ng dati. Napansin niyang halos buhay na lamang si Celia. Karaniwang wala siyang pakialam sa buhay ng tao dahil siya ang Demon Lord. Pero kinikilala pa rin siya nito dahil sinubukan niyang protektahan siya. Hindi siya maaaring gumamit ng mga banal na spells upang pagalingin siya, ngunit maaari niyang gamitin ang lahat ng spells na may kaugnayan sa kamatayan. Kaya, nagpasya siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para ibigay ang kanyang buhay. Gumagamit siya ng spell na nagpapanumbalik ng lahat ng nawala niyang dugo sa kanyang katawan, na nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Samantala, nagawa ni Regina na tapusin ang Overvoid at sinubukang kontakan si Celia, na wala pang malay. Narinig ito ni Linus at nakitang kahanga-hanga na ang teknolohiya ng sangkatauhan ay nagawang umunlad ng ganoon kalaki. Sa wakas ay nagising si Celia, at agad siyang niyakap, nakahingang maluwag na ligtas na siya. Pagkatapos ay sinusuri niya ang kanyang mga sugat at hindi niya alam kung paano siya ganap na gumaling. Naguguluhan siya dahil sigurado siyang namatay na siya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Linus na ginamit niya ang kanyang banal na salamangka upang pagalingin ang kanyang likod. Pero hindi niya alam kung ano ang magic. Napagtanto niyang hindi gumamit ng spells sina Celia at Regina para labanan ang voids. Ngunit ginamit nila ang kanilang mga armas, na gawa sa advanced magic. Napagtanto niya na sa kasalukuyang panahon, ang mga tao ay hindi maaaring gumamit ng mahika. Nalilito pa rin, tinanong ni Celia kung ginamit niya ang kapangyarihan ng isang banal na espada, ngunit hindi niya maintindihan. Ipinaliwanag niya na ang ilang mga banal na espada ay may kapangyarihan sa pagpapagaling sa akademya ng Excalibur. Naniniwala siya na magagamit niya ang kapangyarihang iyon, at naniniwala siyang iyon ang dahilan kung bakit siya dinukot ng voids. Pagkatapos ay nagbigay siya ng buong paliwanag kung ano ang banal na mga espada.
Talaga, ang mga ito ay mga kapangyarihan na Jin Aisang ng sangkatauhan upang labanan ang mga kawalan 60 taon na ang nakakaraan. Muntik nang matalo ang sangkatauhan sa digmaan laban sa Voids, ngunit Jin Aisang ng mga bata ang kapangyarihan ng banal na espada upang manipulahin ang apoy, hangin, at iba pa. Napagtanto niya na ang kapangyarihang ito iba sa ginagamit niya, kaya nagpasya siyang itago ito sa lahat. Dumating si Regina, at tinanong ng mga batang babae kung ano ang nangyari sa kawalan. Pagsisinungaling ni Lienes, sinabing nawala ito habang nanginginig siya sa takot. Pagkatapos ay nagpasya silang umalis sa mga guho, at tinanong ni Celia si Lienes na sumama sa kanyang bisikleta, na ikinalilito niya. Sumama siya sa kanya at nagmaneho sila pabalik sa akademya, habang patuloy na tinutokso ni Regina si Lienes. Pagkatapos ng mahabang biyahe, si Lienes ay nakarating na sa wakas ay isang tanawin ng lungsod. At napagtanto niya na ito ay ang 7th Assault Garden. Tinanong ni Regina si Lienes kung ito ang first time niyang makakita ng Assault Garden. Tumugon siya ng oo, inilalarawan ito bilang hindi kapani-paniwala. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang lungsod ay nakadock doon ngayon. Ngunit ang lungsod ay karaniwang gumagalaw, dahil ginagamit ito sa mga frontline upang salakayin ang mga void colonies. Ipinaliwanag niya na ang lungsod ay maaaring gumawa ng kapangyarihan at pagkain at maaari ring tumawid sa karagatan. Si Lienes ay nalilito, hindi alam kung paano gumagalaw ang isang bagay na ito. Nagpasya siya na dapat niyang pag-aralan ang puwersa ng tao bago niya simulan ang kanyang paghahanda upang maibalik ang hukbo ng kanyang Dark Lord. Matapos makapasok sa lungsod, nagpaliwanag si Celia na ang mga taong maaaring gumamit ng kapangyarihan ng isang banal na espada ay dapat magpatala sa Excalibur Academy. Hindi sila pinipilit na direktang labanan ang Voids, ngunit dapat silang makipagtulungan sa panahon ng digmaan. Iniisip ni Lienes na ito ay isang pagkakataon upang matuto ng higit patungkol sa mga banal na espada. Pagkatapos ay sasabihin ng mga babae na magkikita sila kapag natapos na niya ang kanyang inspection. Pagkaalis nila, pumasok si Lienes sa banyo at tinawag ang dalawang pangalan, Blackcast at Sherry, na lumilitaw mula sa kanyang anino. Si Sherry ang kanyang personal na kasambahay, habang si Blackcast ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan, ang prinsipe ng Realm of Shadows. Sinabi ni Lienes na matagal na silang huling nagkita, ngunit tinanong siya ni Blackcast tungkol sa kanyang bagong anyo. Sinimulan ni Lienes na halikan si Blackcast, na nagpapaliwanag na dahil sa isang pagkakamali, napunta siya sa kanyang orihinal na katawan ng tao. Binanggit ito ni Blackcast ay ang kanyang unang pagkakataon na makita Lienes hero form. Sa wakas ay nagsalita si Sherry at ipinahayag na nakita niyang kaibig-ibig ang bagong anyo ni Lienes. Nagalit siya at nagtatanong kung niloloko siya nito. Nagsimulang magpanik ang cute na babae, ngunit pinabayaan ito ni Lienes. Binanggit na tinawag niya sila dahil kailangan niya ng pabor. Hinihiling niya sa kanila na siyasatin ang lungsod, ang pagpapaliwanag na ito ay isang ganap na naiibang hinaharap kung ihahambing sa naisip niya. Ipinaliwanag niya na ang mga tao ay hindi na gumagamit ng mahika, ngunit mayroon silang kakaibang kapangyarihan. Binanggit ni Blackcast na nakakaamoy siya ng ibang uri ng kapangyarihan. Pagkatapos ay sinabi ni Lienes na ang kanyang layunin ay mabawi ang kanyang Dark Lord Army, ngunit kailangan muna nila alam ang lahat ng kanilang makakaya. Bumalik ang dalawa sa kanyang anino at sinimulan ang kanilang investigasyon. Pagkatapos ay dumaan siya sa inspection proseso kung saan siya ay sinabugan ng isang bagay. Ang ilang mga makina ay nagsimulang mag-analisa sa kanyang data at siya ay patuloy na lumakad pasulong. Pagkatapos ng inspection, binigyan siya ng pansamantalang ID card. Lumitaw si Celia at inagaw sa kanya ang card para kunan ito ng litrato. Medyo naguguluhan siya dito, pero ipinaliwanag niya na ito ay nagpapatunay ng kanyang pagkakakilanlan sa lungsod. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na oras na upang bisitahin ang akademya at sinabihan siyang sumakay sa kanyang bisikleta. Dinala siya ni Celia sa isang maliit na paglilibot sa lungsod, ipinapakita sa kanya ang malaking distrito ng komersyo na ikinagulat ni Lienes. Binanggit niya na ang lahat ay tila mapayapa sa lungsod, na nagudyok ng paliwanag mula kay Celia. Sinabi niya na ang The 7th Assault Garden ay hindi kailanman sumailalim sa isang walang bisang pagsalakay dahil ito ang pinakabagong lungsod. Gayunpaman, kasalukuyan silang gumagawa ng bago. Ibinunyag din niya na ang mga banal na swordsman ay nakadeploy sa mga frontline upang labanan, ngunit ang lungsod ay ligtas. Gayunpaman, maganda si Lienes humanga sa dami ng malalaking gusali sa paligid at nagtatanong kung bahagi ba ito ng akademya. Kinumpirma ni Celia at nagsimulang ipaliwanag ang mga gusali at kung para saan ang mga ito. Ang pinaka-nauugnay ay ang mga dining hall, ang training grounds, at ang dance hall. Medyo nalilito si Lienes. Hindi niya maintindihan kung bakit may dance hall sila, ipinaliwanag ni Celia na kailangan na ipakita ang kanyang banal na espada dahil ang kanyang puso at espiritu ay kailangang maging mahinahon. Ipinakita niya sa kanya ang dormitoryo ng babae, pero pinigilan sila ni Muscle. Napansin ni Lienes na sinusubukang iwasan siya ni Celia, ngunit sinubukan silang pigilan ng lalaki.
Tinanong niya siya kung sino si Linus, ngunit sinabi niya lamang na walang kinalaman si Muscle dito. Sinimulan ng lalaki ang pang-asar kay Celia. Siya ay tumawa at sinabi na ang Clayton ni Celia ay tumatanggap na ng mga bata dahil lahat sila ay mga kabiguan. Sinabi ni Celia na si Linus ay isang sertipikadong banal na eskrimador ngunit sinabihan siya ng lalaki na huminto sa pagbibiro. Sa kabilang banda, iniisip ni Linus na ang taong ito ay biniyayaan ng kamangmangaan. Alam niyang hindi siya nakakapinsala dahil mukha siyang bata, kaya napagpasyahan niyang huwag patulan ng taong ito para maiwasan ang anumang gulo. Pagkatapos ay sinabihan ni Muscle si Celia na itigil ang pagsubok na maging isang Holy Sword user at sumali sa kanyang Clayton. Sinasabi niya na sila ang mga nangungunang ranggo at kung sasali siya, papayagan siyang manatili sa akademya. Ngumiti ito habang tinatawag siyang failure na hindi kayang magpakita ng isang banal na espada sa kabila ng pagdadala ng dugo ng mga banal na espada. Ibinaba ni Celia ang kanyang ulo, tinatanggap ang katotohanan, medyo nalito si Linus na hindi siya maaaring magpakita ng isang banal na tibak. Pagkatapos ay naaalala niya na hindi niya magagamit ang kapangyarihang iyon sa mga guho, at iyon ang dahilan kung bakit niya inako iyon at upang protektahan siya. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang ginagawa niya sa isang paaralan para sa Holy Swordsman. Ipinakita ni Muscle ang kanyang tunay na pagkatao. Sinabi niya sa kanya na pumunta sa kanyang Clayton at maging ang kanyang laruan, tulad ng ibang mga babae. Sa ganitong paraan, maiiwasan niya ang pagpunta sa mga mapanganib na misyon. Iniisip ni Linus na ginagamit ng lalaki ilang mind control magic sa mga babae. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na iyon ay ang kapangyarihan ng banal na espada ni Muscle. Tumanggi si Celia, na ikinagalit ng lalaki. Pagkatapos ay sinubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay kasama si Linus. Ngunit ang lalaki ay nagbigay sa kanyang mga damdamin at nagsimulang humawak sa kanyang buhok. Sinabi ni Linus kay Muscle na huminto, ngunit ang lalaki ay nalilito lamang. Pagkatapos ay nagpakawala si Linus ng isang spell at nagsimulang manginig ang katawan ni Muscle sa takot, hindi alam kung ano ang nangyayari. Napaluhod siya sa sakit at nilapitan siya ni Linus. Lumapit si Linus sa tainga ni Muscle at sinabihan siya ng ilang salita. Sinabi niya na si Celia ang kanyang babae at walang karapatan si Muscle na hawakan siya. Huminto si Linus sa paggamit ng kanyang mahika, na nagbibigay kay Muscle ng pagkakataon na i-activate ang kanyang Holy Sword. Gayunpaman, dumating ang isa pang estudyante at sinabing ang paggamit ng kapangyarihan ng Holy Sword ng walang pahintulot ay labag sa mga patakaran ng akademya. Mas malala pa ang sitwasyon dahil nasa sektor ng girls' dorm. Nagsimulang maglakad palayo si Muscle bago basain ang kanyang pantalon. Pagkatapos ay iniisip ni Linus sa kanyang sarili na siya hindi makapaniwala na napagod siya dahil sa isang hanggal na langaw, ngunit hindi niya ito pinagsisisihan. Itinuturing niya ang kanyang sarili na pinakamapagpatawad sa lahat ng Dark Lords, ngunit si Celia ay isa sa kanyang mga kampan. Samantala, tuwang-tuwa si Celia at nagpapasalamat sa dalaga sa pagtulong sa kanila. Ang babae ay si Elfine at binanggit na tila si Muscle ay nakatingin kay Celia. Pagkatapos ay tinanong niya kung si Linus ang batang iniligtas niya sa mga guho. At may napansin si Linus, ang mga kaibigan ni Celia ay napuno ng malalaking plot. Ipinaliwanag ni Elfine na siya ang operator ng platoon ni Celia, kaya napagtanto ni Linus na palagi silang may komunikasyon. Pagpapakilala ni Leo at ni Elfine tinatanggap siya sa akademya. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang kanyang uniforme at tinanong si Celia kung irehistro nila ang kanyang banal na espada. Sinabi ni Celia na kailangan muna ni Linus ng shower at nagtatanong kung pupunta si Elfine sa dormitoryo. Ipinaliwanag ni Elfine na kailangan muna niyang isumite ang walang bisang data ng pagsisiyasat sa mga kabalyero, na binanggit na mayroong isang bagay sa ilalim ng karagatan. Na-curious si Linus tungkol dito ngunit hindi ito pinansin sa ngayon. Ngunit hindi na ipaliwanag ni Elfine ang sitwasyon dahil nagsisimula ng mahilo si Celia. Napagtanto ni Linus na malapit na ang oras at tumungo sila sa dormitoryo ng kanyang koponan. Ipinaliwanag ni Celia na ang mga nakatalagang dorm ay batay sa mga marka ng Clayton. Ipinaliwanag niya na ang bawat Clayton ay may 5 o 6 na miyembro, at tinatrato sila ng akademya sa isang merit system. Mayroong mga paligsahan, mga laban sa pagsasanay, at mga eksaminasyon upang mapagpasyahan ang mga hanay ng bawat Clayton. Ipinaliwanag niya na ang dorm ng kanyang team ay may air conditioning, bagong kagamitan sa pagsasanay, jet bath at sauna. Iniisip ni Linus na ang isang jet bath ay isang sandata, ngunit sinabi niya sa kanya na pumasok. Pagkatapos ay tinanong niya kung okay lang sa kanya na pumasok sa isang dorm ng babae, ngunit sinabi niya na siya ay masyadong maliit, kaya hindi nila ito pakialam. Sinimulan niyang gawin ang kanyang sarili sa bahay, at si Linus ay nalilito dahil wala siyang pakiramdam ng kahihiyan, sinabihan niya itong maligo at sinunod niya ang utos nito. Biglang pumasok din si Celia. Walang kahihiyan si Celia mga par. Pagkatapos ay nanghina siya at bumagsak. Hinawakan ni Linus ang kanyang spell mark na nakalagay sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay biglang naging pulang-pula at ang kanyang mga ngipin na malaaso ay lumaki.
Sinusubukan niyang abutin siya ng kanyang kamay, at hinayla siya nito papasok sa kanya. Nang bumangon, kumagat siya sa kanyang leeg at nagsimulang gamaan ang pakiramdam. Naguguluhan siya kung bakit niya ito kinagat, ngunit nagpa siya itong sabihin sa kanya ang totoo. Kinailangan niyang gamitin ang kanyang mahika para maging pinakamalakas niyang Allopiers, isang vampire queen. Siya ay nalilito ngunit ipinaliwanag niya na sa katotohanan, siya ay patay na. Maya-maya, nagising si Celia sa kanyang kama, nalilito sa nangyari. Ipinaliwanag ni Linus na siya ay bumagsak dahil sa kakulangan ng mana, at kailangan niyang bigyan siya ng ilan sa kanya. Hindi niya maintindihan kung ano ang sinusubukan nitong sabihin at nagtanong tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Linus. Sinasabi lang niya na siya ay isang sinaunang mangkukulam na nabuhay muli mula sa kristal at siya gumagamit ng mga kapangyarihang nakalimutan na. Ibinahagi din niya na ang kanyang pangkukulam ay maaari lamang makontrol kamatayan, at hindi niya talaga siya mapagaling o mabubuhay. Inihayag ni Linus na gumamit siya ng level 10 spell na pinangalanan lumikha ng Elder Undead. Upang maging patas, hindi siya siguradong gagana ang spell. Gayunpaman, bumalik siya bilang pinakamalakas lahat ng undead minions, ang Vampire Queen. Nag-aalala siya tungkol sa pagiging isang vampire, ngunit ipinaliwanag ni Linus na kulang siya ng mana. Kaya, kinailangan niyang uminom ng ilan sa kanya dugo dahil sa kanyang vampiric impulses. Naniniwala siya sa kanyang kwento, at humihingi siya ng paumanhin dahil hindi siya nailigtas ng maayos. Tinatanong niya kung maaari niyang ibahagi ang kanyang kwento, at pumayag si Linus na makinig. Sinabi niya sa kanya ang nangyari 6 na taon na ang nakakaraan, kung paano nawala ang kanyang lungsod sa isang void attack, kasama ang kanyang mga magulang. Sinabi niya na ang kanyang mga magulang ay parehong gumagamit ng Holy Sword, na sinubukan ang kanilang makakaya upang protektahan ang lungsod. Gayunpaman, nalulungkot siya dahil kinailangan niyang nasa isang kanlungan kasama si Regina. Simula noon, nagsasanay na siyang gisingin ang Holy Sword at labanan ang voids. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung maaari pa rin siyang magpakita ng isang banal na espada, ngunit hindi niya alam ang tungkol dito. Sinasabi lang niya sa kanya na mas malakas na siya ngayon dahil sa pagiging vampire queen niya. Medyo nag-aalala pa rin siya, pero nag-iba ang mood nang magingay ang tiyan ni Linus. Tinawanan niya ito at binanggit na mas marami na siyang oras sa kwarto ng babae kaysa sa pagkain. Tumungo sila sa cafeteria kung saan tinanong niya kung maaari pa ba siyang kumain ng normal na pagkain dahil isa na siyang vampira. Sumagot si Linus na kaya niya dahil siya ay isang mataas na ranggo. Makukuha niya ang mana mula sa pagkain, ngunit tumatagal ito ng masyadong maraming oras, pero hindi ito ang pinakamahusay na paraan upang mabawi ang kanyang lakas. Pagkatapos ay narinig nila ang isang batang babae na nakikipag-usap sa dalawang lalaki sa likod. Nagrereklamo ang mga lalaki na siya ay hindi nakasuot ng uniforme ng paaralan at subukang samantalahin ang sitwasyon. Nang mahawakan siya ng isa sa kanila, mabilis niyang ibinagsak ang mga ito gamit ang kanyang kahoy na espada. Pagkatapos ay sinabihan sila ng batang babae, na nagsasabi na siya ay may pahintulot na magbihis ng ganoon at ang mga lalaki ay nagsimulang tumakbo. Mabilis na tumakbo si Celia papunta sa babae at tinawag siyang Sakuya. Tinanong niya kung ano ang nangyari, at ipinaliwanag ni Sakuya ang lahat. Dapat ay nasa isang tactical drill siya, ngunit sumilip si Sakuya dahil nakakatamad at nagpa siya na sumugal hanggang sa mahuli siya ng dalawang lalaking iyon. Pagkatapos ay tumutok siya kay Linus, ipinaliwanag na nabanggit na siya ni Elphine. Pinapanatili ni Celia ang kanyang bersyon, na nagsasabi na siya ay dinukot ng voids at iniligtas niya siya. Sakuya then introduced herself and shake hands. Mabilis niyang napansin na siya ay isang taong nag-alay ng kanyang buong buhay sa espada, at nagtataka kung gaano siya nagsanay. Pagkatapos ay ibinunyag ni Celia na si Sakuya ang vanguard attacker ng kanyang Clayton at nagbabayad para sa tanghalian ng lahat. Habang kumakain, tinanong ni Linus si Sakuya kung bakit ganoon ang suot niya. Ipinaliwanag ni Sakuya na iyon ang tradisyonal na kasuotan ng kanyang tinubuang bayan at isang alaala ng kanyang kapatid na babae. Ang kanyang nayon ay inatake at winasak ng voids at siya lamang ang nakaligtas. Kaya ngayon, nagsasanay na siya para lumakas at makaganti. Humihingi ng paumanhin si Linus sa pagtatanong tungkol sa mga ganitong pangyayari, at ipinaliwanag ni Sakuya na kadalasan, ang mga tao ay dapat magsuot ng kasuotan ng akademya. Pero dahil alaala ito ng kapatid niya, kahit papaano ay nakakuha siya ng espesyal na pahintulot na isuot ito. Pagkatapos kumain, pumunta sina Celia at Linus sa training grounds para irehistro ang kanyang banal na espada. Doon niya nakilala si Alto, ang instructor na namamahala sa kanyang pagsusuri. Ipinaliwanag niya na susuriin niya sa kanya upang matukoy kung anong uri ng banal na espada ang mayroon siya. Sinabi lang ni Linus na siya ay isang suporta na kayang gawin ang lahat mga uri ng bagay batay sa sitwasyon. Pagkatapos ay napansin niya ang ilang mga robot sa paligid at nagtanong tungkol sa mga ito. Ipinaliwanag ni Celia na ang mga robot na iyon ay mga void simulator. Sa madaling salita, maaari nilang kopyahin ang void combat patterns.
Sinabihan ni Alto si Linus na labanan ito dahil nakatakda ito sa mababang antas. Iniisip niya ang isang antas ng 2 gravity sapat na dapat ang spell para matapos ito ng mabilis, ngunit nauwi sa pagsira sa lahat ng mga robot. Hindi makapaniwala sina Celia at Alto. Tanong ni Alto kung paano niya nadurodge ang robot na iyon at nagtatanong kung ang kanyang banal na espada ay talagang isang uri ng suporta. Gusto niyang malaman ang higit pa tungkol dito at lahat ng tao sa paligid ay nagsimulang tumingin sa kanila. Pagkatapos ay nagsimula siyang magprograma ang Void Simulator sa mas mataas na antas, ngunit naabala sila ng nakakainis na muscle. Gusto niyang humawak ng pagsusulit. Sinabi ni Linus na wala siyang pakialam, ngunit kinukutsa din niya si Muscle sa pagsasabing ka-level niya ang mga robot. Nagalit ang lalaki kaya tinawag niya ang kanyang Holy Sword na Harry Potter 1. Ang kanyang mga alagang babae ay tumatawag din ng tagapagmana ng mga armas, ngunit sinabi ni Celia na ang isang 5-on-1 ay hindi patas. Ngunit sinasabi lamang ni Muscle na ang kanyang banal na espada ay may kakayahang kontrolin ang iba bilang kanyang sandata, gayunpaman, mayabang na sinabi ni Linus na matatalo lang niya ang 5 noobs. Nagpasya si Celia na sumali at tulungan siya na nahulog sa plano ni Muscle. Dahil papayagan niya itong tulungan si Linus sa isang kondisyon. Kung matalo siya, sasali siya sa playten niya at magiging laruan niya. Alam ni Linus na gusto lang ipalakpak ni Muscle si Celia at nagpasyang samantalahin ito. Tanggap niya ang kondisyong iyon, ngunit kapag natalo si Muscle, hindi na niya dapat buluhin pa si Celia. Tulad ng alam mo, ang lalaki ay sobrang pipi na sa huli ay nagiging sobrang kumpiyansa at tanggap. Sinabi sa kanya ni Linus na hindi siya papayag na hawakan ng sinuman ang kanyang babae, at nagsimulang mamula si Celia. Pagkatapos ay humingi si Celia kay Alto ng isang training sword, isang banal na replika ng espada na ginawa para sa pagsasanay. Matapos i-set up ang kanilang mga posisyon ay nagpasya silang magsimula. Mabilis na sumugod si Celia at pinatumba ang isa sa mga babae. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Muscle, ngunit dumating ang isa pang babae upang harangan ito. Nakatingin lang si Linus, iniisip na bumuti ang kanyang mga katangian simula nung naging vampire queen siya. Binasag ng isa sa iba pang mga batang babae ang kanyang sandata sa lupa, na pinilit na iwaksi ni Celia ang mga bato. Si Muscle ang karaniwang natalo, sinabihan ng isa sa kanyang mga alagang hayop na harapin si Linus habang si Celia ay ginulo. Nagmamadali ang batang babae at umatake gamit ang kidlat. Ngunit si Linus ay gumagamit lamang ng isang mababang antas ng spell upang harangan ito ng kanyang anino, at pagkatapos ay ginamit niya ito upang pigilan ang babae. Si Celia ay nagsimulang makakuha ng kalamangan laban sa 2 babaeng kinakalaban niya, ang pangatlo ay lumapit, ngunit ibinaba siya ni Celia. Pagkatapos ay nagpasya si Celia na harapin si Muscle, ngunit ginamit lang niya ang kanyang wand upang pigilan siya sa paglipat. Medyo nalilito siya sa nangyayari, ngunit ipinaliwanag niya na ito ang tunay niyang kapangyarihan, ang Holy Sword of Dominion. Inalis niya ang espada sa mga kamay nito at nagpaliwanag lahat ng karumaldumal na gagawin niya sa kanya mamaya. Bago yun, nagpasya ito na unahin si Linus na medyo na corner. Pinipigilan pa rin niya ang unang babae, ngunit ang tatlo pa ay bumangon at pinalibutan siya, 4 na ngayon ay kasama si Muscle. Iniisip ni Linus na maaari niyang gamitin ang isang level 2 spell at ubusin ang mga ito sa isang iglap, ngunit bigla niyang narinig si Celia. Kinakausap nito ang sarili, at sinasabi kung gaano niya ito gusto protektahan. Pagkatapos ay nakikiusap siya sa kanyang banal na espada na magpakita. Ang kanyang matinding pagnanasa ay gumagawa ng isang maliwanag na lumitaw sa kanyang mga kamay. Ang liwanag pagkatapos ay nagiging isang banal na espada. Si Regina na nanunood, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Gamit ang kanyang banal na espada, nagawa ni Celia na makawala sa mga pagpigil. Si Muscle ay malinaw na yung paunan na hindi magagawa maniwala sa nangyayari, na nagbibigay kay Celia ng pagkakataong sumugod. Sinisira niya ang kanyang wand sa kalahati, pinakawalan ng lahat ng mga batang babae sa kanyang kontrol. Nang walang anumang iba pang pagpipilian, sumuko siya tulad ng maliit na talunan siya. Nagsimulang magsaya ang lahat para kay Celia, kabilang si Regina, na agad siyang niyakap. Napakasaya niya na nagawa niyang gisingin ang kanyang kapangyarihan, at halos hindi makapaniwala si Celia na nagawa niya ito. Nang maglaon, nagpasalamat siya kay Linus sa pagtulong sa kanya. Tinapik siya nito at nagpasyang humingi ng pabor sa kanya. Gusto niyang palakasin siya nito at magtanong siya na sumali sa kanyang playten. Mabilis niyang tinanggap ang deal. Nagsagawa sila ng isang welcoming party, kung saan nagluluto si Regina ng isang malaking piging. Pagkatapos ay sinabi ni Elfine kay Linus na pumunta sa kanyang silid, upang masuri niya ang kanyang mga kasanayan. At iyon ang nagtutulak sa tunay na pag-uusap na magsimula. Wala nang bukas na silid sa kanilang dorm, kaya kailangan ni Linus na manatili sa isang tao. Mabilis na tumalon si Regina sa pag-uusap, gusto niya ang club session na iyon, nangako pa siyang gagawin siyang sweet araw-araw. Gusto rin ni Sakuya ang isang piraso niyan, kahit na halos buong araw ay wala siya. Sumama si Elfine, na nagsasabi na marami siyang plot sa kanyang silid.
Napakaraming pagpipilian ni Linus, ngunit tumalon si Celia sa pagitan. Itinuring niya ang kanyang sarili na kanyang tagapag-alaga, kaya't sisiguraduhin niyang komportable siya sa gabi. May pinaghihinalaan ng mga babae, ngunit binanggit ni Linus na mas gusto niyang manatili kay Celia. Hindi dahil malamig ang taglamig, kundi dahil iyon ang magbibigay daan sa kanilang dalawa na itago ang kanilang mga sikreto. Lalo na dahil kakailanganin niyang makakuha ng mana mula sa kanyang dugo. Tulad ng ipinangako, pumunta si Linus sa silid ni Elfine upang suriin. Ginagamit niya ang kanyang Holy Sword Eye of the Witch para i-scan ang kanyang data. Humanga si Linus tungkol dito, ngunit ipinaliwanag niya na nawala ang kanyang kapangyarihan sa Holy Sword at limitado na ngayon ang kanyang mga kakayahan. Ipinahayag niya na siya ay bahagi ng 7th Platoon, sinisiyasat nila ang ilang mga guho at inatake ng Voids. Sa oras na napagtanto nila na ito ay isang bitag, huli na ang lahat. Nagkawatak-watik ang grupo, at siya lang ang nakaligtas. Pagkatapos ay nawala ang karamihan sa kanyang kapangyarihan at nagkulong sa kanyang silid. Ngunit binisita siya ni Celia kaya tinanggap niyang sumali sa Platon. Pagkatapos ay tinapos niya ang pag-scan sa kanyang biological data at nakahanap ng isang bagay na kawili-wili. Sinasabi nito na si Linus ay nag-e-enjoy sa pagtitig sa plot. Sinasabi niya sa kanya na hindi maganda ang pagiging makulit. Pagkatapos ay napansin niya ang isang mapa sa kanyang monitor at nagtanong kung maaari niya itong suriin. Pumayag siya at binigyan siya ng tablet na may mapa. Habang sinusuri ito, napansin ni Linus ang Void Distribution Area sa nakalipas na ilang buwan. Pagkatapos ay tinawag niya si Black Cass at nalaman mula sa kanya na ang mga Voids ay may katulad na mga katangian sa mga halimaw na ginamit ng mga Dark Lord laban sa sangkatauhan. Pagkatapos ay inutusan niya si Blacks na siyasatin ang mga spot na ipinakita sa mapa. Nawala si Blacks at biglang sumulpot si Sherry. May report din siya, hindi alam ng mga tao ang tungkol sa sinumang Demon Lord. Ni hindi nila alam ang tungkol sa mga sinaunang Diyos o ang digmaan sa pagitan ng Dark Lords at ng 6 na bayani mula sa 1,000 taon na ang nakakaraan. Hinihiling niya sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang pagsisiyasat. Samantala, mayroong isang grupo ng mga diver na nag-iimbestiga sa mga guho sa ilalim ng dagat. Nakakita sila ng malaking puno na may mukha. Ang puno ay nagsimulang tumawag sa pangalan ni Linus at inaatake ang mga maninisid. Kinabukasan, nagising si Linus at napansin niyang nakagat ang kanyang leeg. Agad siyang pumasok sa kwarto ni Celia at inutusan itong bumangon. Dahil ito ay kanyang alalay, sumunod agad ito, nalilito tungkol sa kanyang ginawa. Ipinakita niya sa kanya ang marka ng master contract, na nagpapaliwanag na maaari lang siyang sumunod sa kanya at hindi siya makakatanggi sa utos niya. Bigla siyang nataranta at nagtanong kung siya maaari ring literal na utusan siya na gumawa ng mga aksyon ng plot. Ipinaliwanag ni Linus na hindi niya ito uutusan na gawin ang mga ganoong bagay. Panatag siya, nagpa siya na naniniwala na si Linus ay palaging magiging mapagkakatiwalaan. Pagkatapos ay binago ni Linus ang paksa, tinanong kung sinipsip niya ang kanyang dugo habang siya ay natutulog. Siya ay nahihiya, na binabanggit na siya ay medyo kumagat dahil hindi niya mapigilan ang sarili sa kalagitnaan ng gabi. Sagot ni Linus na wala siyang pakialam dito dahil kampanya ito. Gayunpaman, dapat muna itong sabihin sa kanya. Naiintindihan niya ito at humingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos ay nagambala sila nang magring ang kanyang telepono. Sinagot ni Celia ang tawag ni Elfine at tinanong siya ng dahilan ng biglaang pagtawag. Pagkatapos ay iniulat ni Elfine na mayroong kakaiba. Dapat nag-iimbestiga ang 13 Platon ang Seabed, ngunit hindi pa sila bumabalik. Kilala sila sa pagiging skilled group, pero wala pang balita. Sinabi ni Elfine na magpapatuloy siya sa pagsisiyasat kaso at bibigyan siya ng update mamaya. Pagkatapos ay binanggit ni Celia ang pangako ni Linus na sasanayin niya ito, at pumayag siyang magtungo sa lugar ng pagsasanay. Samantala, may meeting ang staff ng Excalibur's Academy. Medyo nag-aalala sila tungkol sa 13 Platon at nagtatanong tungkol sa kanilang nakolektang data. Nalaman nilang may Void Colony sa Seabed sa ilalim ng Assault City. Iniisip nila na ang mga Voids ay malamang naaatake sa lungsod sa isang malaking grupo. Ang isa sa mga miyembro ng kawani ay nagtanong kung ilang Voids ang makikita sa kolonya. Ngunit ang sagot ay nag-aalala. Ilang daan, kung hindi higit pa. Nag-aalala sila dahil malaki ang posibilidad na may lalabas na Void Lord sa pag-ataking ito. Samantala, sinasanay ni Celia ang kanyang mga kasanayan laban sa dalawang robot. Ngunit ito ay medyo madali para sa kanya, lalo na dahil sila ay dumating ng paisa-isa. Pinuno ni Linus ang kanyang mga kakayahan at tinanong siya kung mayroon siyang magtuturo sa kanyang espada. Isiniwalat ni Celia na itinuro sa kanya ng kanyang pamilya ang mga pangunahing kaalaman noong bata pa siya, at mula noon, palagi na siyang nagsasanay, ngunit ang kanyang pag-unlad ay mabagal na ngayon. Pagkatapos ay binanggit ni Linus na dapat siyang maging mas malakas ngayon dahil isa rin siyang Vampire Queen. Halos hindi siya makapaniwala. Ipinaliwanag ni Linus na hindi siya sanay na gamitin ang malawak na reserbang mana sa kanyang katawan.
Sinabi niya sa kanya na kung matutunan niya kung paano gamitin ito, ang kanyang lakas ay tataas ng marami. Humingi siya ng patnubay at ipinatawag ni Linus ang kanyang mga tauhan. Sinabi niya na bibigyan niya siya ng mas makatutuhanang kalaban at maglalagay ng hadlang sa paligid. Pagkatapos ay gumamit siya ng summoning spell para lumikha ng ilang skeleton na sundalo mula sa anino. Siya ay nalilito, ngunit ipinaliwanag niya na iyon ang kanyang pinakamababang ranggo na mga kampan. At na siya ay libre upang sirain ang mga ito gayunpaman gusto niya. Pagkatapos ay nagpasya siyang magsimula at magsimulang maghiwa ng mga kalansay ng paisa-isa. Umiiwas siya nang salakayin siya ng 2 kalansay mula sa magkabilang panig, at sinamantala ni Linus ang pagkakataong ito na magpatawag ng higit pang mga sundalo. Pagkaraan ng ilang minuto, napansin siya ni Linus na pagod at nagpas siyang huminto. Ibinalik niya ang kanyang mga skeleton sa mga anino at nagtanong kung kailangan niya itong bigyan siya ng mana. Sinabi niya na ayos lang siya, at muli niyang pinupuri ang kanyang mga kakayahan. Pagkatapos ay nagpasya siyang bumalik sa dorm, ngunit tinanong niya siya kung gusto niyang kumain kasama siya. Tumanggi siya, ngunit ang kanyang tiyan ay gumagawa ng ilang ingay. Nagsisimula siyang tumawa, at naiinis siya sa kanyang katawan. Samantala, papalabas na si Sakuya ng dorm nang mapansin niya si Black sa labas. Gustong-gusto niya ang hitsura nito na tumatakbo papunta sa kanya. Sa tingin niya ay may marangal na aura ito at nagpas siyang bigyan siya ng pangalan hanggang sa mahanap niya ang may-ari nito. Tinawag niya siyang Fluffamaro ang itim. Siyempre, kinasusuklaman ni Black Cass ang pangalang iyon, ngunit hindi niya ito pinapansin, iniisip na gusto niya ito. Nagpasya siyang i-wrap ang kanyang leeg gamit ang isang piraso ng tela, binabanggit na may pagkain sa loob, siya ay umalis, at binanggit na magkikita sila ulit. Samantala, sa loob ay sinusubukang makuha ni Elphine mas maraming data kapag nakapasok na sina Regina at Sakuya. Si Sakuya ay medyo maligalig, binanggit kung paano niya nakilala si Blacks. Pagkatapos ay tumutok sila sa bagong pagsisiyasat, bilang isang bagong grupo ay ipinadala upang mahanap ang Void Lord. Gayunpaman, hindi pa sila bumabalik. Ito ay isang mas mahusay na grupo kaysa noong huling pagkakataon. Samantala si Celia at Linus, naglalakbay sila sa lungsod sakay ng kanyang motor, patungo sa kanilang tanghalian. Ngunit kalaunan ay huminto ang dalawa sa isang ampunan. Nalilito si Linus, ngunit ipinaliwanag iyon ni Celia ito ay isang restaurant at isang ampunan. Mabilis na lumabas ang mga ulila, natutuwang makita si Celia. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang lugar na ito ay tumatagal pangangalaga sa mga batang refugee na wala nang mapupuntahan. Kahit papaano, medyo nakaka-resonate si Linus sa mga batang ito dahil ulila rin siyang walang tirahan bago naging bayani. Pagpasok sa loob, humingi ng tawad si Celia dahil hindi siya nakadalaw sa kanila kanina dahil sa kanyang mga pagsusulit. Ang isa sa mga bata ay sumilip sa kanyang likuran upang gumawa ng isang bagay na kawili-wili. Ngunit nagagalit si Linus na may gumagawa niyan sa kanyang alipin. Ginagamit niya ang kanyang mahika para atakihin ang bata ngunit huminto nang sabihin sa kanya ni Celia na ayos lang. Bumaba ang may-ari ng lugar, siya si Frenia. Ipinakilala niya siya kay Leo, ipinapaliwanag niya isang batang lalaki na iniligtas niya sa mga guho. Sinabi niya sa kanya na siya rin ay isang banal na esprimador, na ginagawang ang lahat ng mga bata ay kumapit sa kanya, na iniisip na siya ay kamanghamanghang. Pagkatapos ay sinabi ni Celia sa kanila na nagdala siya ng ilang mga gulay at donut para sa mga bata. Masaya ang mga bata at binanggit ni Frenia na malapit na siyang maghanda ng tanghalian. Samantala, nagising si Sakuya mula sa kanyang pagtulog na may kakaibang pakiramdam. Lumalabas na may ilang mga baging na tumutubos sa loob ng control room ng Assault City. Nakita namin ang halimaw na anyo ni Arakel na nakalusot sa ilalim ng lupa sa Assault City. Samantala, sa HQ ng Assault City, may ulat na nawawala ang malaking puno. Nagtataka sila kung ito ay isang walang laman at determinadong harapin ito kapag nakita nila ito. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan sila kay Elphine at pinapayagan siyang ipaliwanag ang mga resulta ng kanyang pagsusuri. Ipinaliwanag niya na may nakita siyang bagay sa ilalim ng lupa sa District 62. Ipinaliwanag din niya na kasabay nito, nagkaroon ng magic energy reaction. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang parehong nangyari pagkaraan ng ilang minuto, at pagkatapos suriin ang lahat ng data, napagpasyahan niya na ito ay sanhi ng isang walang bisa. Nagsisimulang magpanik ang lahat, hindi makapaniwala sa isang walang laman na gawang makalusot sa mga pasilidad sa ilalim ng lupa. Sinusuri ng data team ang bagong impormasyon kasama ang kanilang nauna at ipinapaliwanag nito ang totoo. Ang matanda ay nalilito at nagtatanong kung bakit ang kanilang detection machine ay hindi nagbigay sa kanila ng anumang signal. Ipinaliwanag ng analyst na ang Void ay gumawa ng mahihinang magic waves, sa makatuwid ang makina ay hindi nag-react dahil ito ay itinuturing na isang karaniwang aksidente. Biglang tumunog ang alarm at ipinaliwanag ng analyst na may nakitang gumagalaw sa District 31. Nataranta na naman ang matanda, nagtatanong kung bakit hindi naglalabas ng mahika ang bagay na iyon. Mabilis na napagpasyahan ni Elphine na ang kawalan ay nililimitahan ng kapangyarihan nito upang maiwasang matukoy.
Tinatanggihan ng matanda ang posibilidad na iyon dahil hindi matalino si Voids. Ngunit diretsyong tinanong siya ni Elfine kung may nakita silang mga pahiwatig tungkol sa nangyari sa huling pangkat ng pagsisiyasat. Ang isa pang alarma ay tumunog. Sa pagkakataong ito, isang ulat mula sa departamento ng stock. Ang ulat ay nagsasaad na natagpuan nila ilang mga ugat ng puno sa seksyong iyon. Samantala, sa silid ni Elfine, nag-aalala si Regina dahil hindi niya makontak si Celia. Tinanong ni Elfine kung alam niya kung nasaan si Celia at tumugon si Regina na dapat ay nasa ampunan siya kasama si Linus. Sinusubaybayan sila ni Elfine sa pamamagitan ng GPS, ngunit tinanong siya ni Regina kung talagang nakapasok ang Void sa lungsod. Sumagot lang si Elfine ng oo, at sinabihan sina Regina at Sakuya na manatiling alerto. Samantala sa ampunan, ang mga bata ay nag-enjoy ng kanilang tanghalian, ang isa sa kanila ay humiling kay Linus na ipakita sa kanya ang kanyang banal na espada. Halatang inis na inis si Linus dahil dumura lang sa mukha ang gunggong na batang ito. Gayunpaman, mayroong isang batang babae na pinangalanan Chisela na nagpakalma sa bata at binigay kay Linus ang kanyang panyo. Nakikita siya ni Linus bilang isang mabait at may pinag-aralan na bata, ngunit malinaw na crush niya ito. Nahihiya niyang tinawag siyang cool dahil sa kakayahang gumamit ng banal na espada at mabilis na nagmamadaling bumalik sa kanyang kamatis. Bumalik sa headquarters, sila pamahalaan upang makahanap ng ilang mga pahiwatig tungkol sa kung ano ang nangyayari. Hindi lamang sila nakahanap ng ilang mga yapak, ngunit nakakita rin sila ng koridor na puno ng mga ugat ng puno. Ang mga lalaki doon ay naghihintay ng utos na sirain ang mga ugat na iyon. Bigla, ang mga ugat na iyon ay nagsimulang lumaki at nagpapakita ng ilang uri ng mga mata. Sa susunod na sandali, lahat ng lalaki ay inaatake, at nawalan sila ng komunikasyon. Naniniwala na ngayon ang general na ito ay isang void ngunit nagtataka kung paano ito nakapasok sa ilalim ng lupa. Mas lumalala ang mga bagay kapag ibinunyag ng analyst ang mga ugat na nagawang putulin ang sistema ng komunikasyon sa loob ng lungsod. Sinimula ni Harry Fatter na gamitin ang kanyang iPad para i-hack ang system at muling itatag ang ilang komunikasyon. Dalawang lalaki ang nakaligtas sa huling pag-atake, gayunpaman, hinayaan nilang makatakas ang void. Hindi lamang iyon, ngunit hindi nila masusubaybayan ang walang bisa sa ngayon. Ang general ay nabigla, dahil ang void ay kadalasan walang tigil ang pag-atake, ngunit tumakas ang isang ito. Mabilis na napagtanto ng mga analyst ang kawalan ng landas, dumaan siya sa energy corridor pero hindi niya alam kung bakit. Mabilis na napagtanto ni Elfine na ang layunin nito ay ang magic energy core na nagpapanatili sa lungsod. Mabilis niyang ipinaliwanag na kung ito ay isang void lord, gagamitin nito ang magic energy core para gumawa ng malaking stampede. Ang lahat ay nabigla, nag-uutos na protektahan ang magic core at i-activate ang lahat ng defensive system. Gayunpaman, pagkalipas ng ilang segundo, nasira ng mga ugat ng puno ang mga pader at sinusubukang maabot ang core. Ang sistema ng pagtatanggol ay nagsisimulang bumaril sa mga ugat, habang ang mga tropa ay dumating. Gayunpaman, ang sistema ng pagtatanggol ay kumukuha ng ilang pagkalugi. Mabilis silang nagpasya na baguhin ang kanilang prioridad upang hindi lamang ipagtanggol ang core. Ngunit inutusan din nila ang mga mamamayan na lumikas, habang ang iba ay naghahanda upang harapin ang stampede. Samantala sa bahay ampunan, ang pangit na kasuklam-suklam na batang ito ay nagpipilit pa ring makita ang banal na espada ni Linus. Sinusubukan pa rin ng mga sundalo na harapin ang mga ugat, ngunit hihinto sila kapag naabot na nila ang magic core. Mabilis itong pumasok at sinimulang tawagin ang voids. Ang alarma ng lungsod ay mabilis na nagsimulang tumunog, kaya nagmamadaling lumabas sina Celia at Linus. Napagtanto nilang isang stampede ang tumatama sa kanilang lungsod. Ang sistema ng depensa ng lungsod ay aktibo gamit ang reserbang enerhiya ngunit aabutin ng 3 araw para makakuha sila ng anumang tulong sa labas. Tumulong sina Elfine, Sakuya, at Regina na ilikas ang mga mamamayan, ngunit nag-aalala pa rin ang huli kay Celia. Tiniyak ni Elfine na dapat dumating si Celia doon sa lalong madaling panahon, dahil dapat niyang sundin ang mga normal na pamamaraan. Ngunit ang kanilang focus sa ngayon ay ang pakikitungo kasama ang voids sa lugar. Ang kalangitan ay puno ng mga voids, ngunit ang mga machine gun ng defensive system ay nagsimulang mabilis na harapin ang mga ito. Ang mga batang babae pagkatapos ay nakarating sa isang rooftop, kung saan ang bawat isa sa kanila ay nagsimulang ipatawag ang kanilang mga banal na espada at umatake. Samantala, pinapanood ito ni Linus mula sa malayo, sa pag-aakalang medyo malakas ang void humanoids. Si Celia ay nagsimulang magpanik at bumalik sa loob, na nagsasabi na dapat nilang ilikas ang mga bata. Sinubukan ni Linus na sumunod ngunit nag-ambala siya ni Sherry, na humihingi ng kanyang mga order. Sinabi sa kanya ni Linus na protektahan ang kanyang mga pamilyar. Sinubukan ni Sherry na tumanggi, na nagsasabing gusto niyang protektahan sa kanya, ngunit sinabi lamang niya sa kanya na umalis. Pagkatapos ay tinawag ni Celia si Linus, na ipinapaliwanag na ang mga bata ay handa ng lumikas. Gayunpaman, may napansin si Linus at sinabi niya delikado siya sa labas.
Isang Dragon Void ang nasa lugar, at lumabas si Celia para harapin sila. Ipinatawag niya ang kanyang banal na espada, ngunit napansin siya ni Linus ay hindi naabot ang kanyang tunay na kapangyarihan bilang isang vampire queen. Kapag tinanong kung natatakot siya, oo ang sagot niya, ngunit hindi siya maaaring umalis sa takot at hayaan ang mga bata na mapahamak. Ngumiti siya at nagpa siya na ipatawag ang kanyang mga tauhan, nagpa siya na huwag hayaang mamatay ang kanyang pinakamalakas na pamilyar. Dalawang voids ang umatake, ngunit mabilis na hinarap sila ni Celia. Pagkatapos ay napansin niya, dalawang iba pa na nasusunog sa hangin at napagtanto na ito ang ginagawa ni Linus. Tinanong niya kung ito ang kanyang kapangyarihan, ngunit nakatuon lang siya sa mga susunod na target. Parami ng parami ang mga void na nagsisimulang lumitaw sa paligid ng lungsod. Napansin ni Sakuya ang ilang mga dambuhala at sumugod gamit ang kanyang espada, ginawa silang barbecue na tinadtad na karne. Ginagamit ni Regina ang kanyang malaking kanyan para barilin ang mga dragon, habang ginagamit ni Elfine ang kanyang mga gamit para subaybayan ang lugar. Biglang naramdaman nila ang pagyanig ng lupa at napansin nila ang isang malaking void hydra. Pagkatapos ay tinitingnan ni Linus ang mga voids at napagtanto na ito ay mga halimaw mula sa 1,000 taon na ang nakakaraan. Kahit na ang mga dakilang dragon ay napinsala at naging mga voids. Mabilis niyang napagtanto na kung sila ay kasing lakas nila noong nakaraan, hindi siya maaaring gumamit ng mababang antas ng spells. Sinabihan niya si Celia na protektahan siya habang nag-spell siya ng mataas na antas. Siya ay mabilis na sumugod upang harapin ang ilang voids na nagbibigay daan kay Linus na simulan ang kanyang spell. Gayunpaman, hindi niya talaga alam kung bakit niya ito ginagawa. Siya, ang dakilang Demon Lord, ay hindi dapat pakialam sa pagkawasak ng isang lungsod ng tao. Gayunpaman, hindi siya maaaring manatiling tahimik kapag may sumubok na hamanin siya at ang kanyang pamilya. Isang malaking dragon ang lumitaw sa kanyang harapan, at si Linus ay nagsumite ng kanyang level 10 spell. Lumilitaw ang ilang mga bowl ang apoy sa hangin at bumagsak sa lugar. Natakot si Celia dahil umuulan ng mga bowl ang apoy, ngunit sinabihan siya ni Linus na tumahimik. Nagawa niyang maipit ang dragon, ngunit inatake nito si Celia ng apoy. Iniiwasan niya ito, at sinimulan ni Linus na sisihin ang kanyang kasalukuyang katawan para sa kanyang mababang antas ng kapangyarihan. Biglang lumitaw si Black Cass mula sa anino at kinagat ang leeg ng dragon. Ginagamit ni Linus ang pagkakataong ito para mag-cast ng isa pang level 10 gravity spell, na ibagsak ang dragon sa sahig. Hindi makapaniwala si Celia na nakita niyang natalo ni Linus ang napakalaking void. Ngunit, biglang umuuga at gumuho ang sahig, lumilitaw muli ang tatlong ugat, at pinipigilan nila si Celia. Dahan-dahan siyang hinayla sa loob ng butas. Sinubukan ni Linus na tulungan siya, ngunit ang ilan sa mga ugat ay humaharang sa kanyang landas. Ang mga ugat ay nagsimulang bumuo ng ilang hugis at tumawag sa kanyang pangalan. Ngumiti si Linus at nakilala ang mga ugat bilang Arakel, isa sa mga dating bayani. Binanggit ni Linus na hindi niya inaasahan na makilala si Arakel makalipas ang 1,000 taon. Ipinatawag niya ang kanyang mga tauhan at nag-spell. Gayunpaman, ang punong lalaki ay hindi nakikipaglaban sa kanya ng direkta at bumalik sa ilalim ng lupa. Napagtanto ni Linus na buhay pa si Celia dahil hindi pa nawawala ang marka. Si Blacks ay lumabas sa anino upang pag-usapan ang tungkol kay Arakel at kung paano siya nagbago pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Napansin ni Blacks na nakatingin kay Linus ang mga bata mula sa ampunan. Nagtataka siya kung bakit nila inilalagay ang kanilang sarili sa panganib at tinanong siya kung may kinalaman siya sa kanila. Iniisip ni Linus na natatakot sila sa kanyang kapangyarihan. Nilapitan niya sila, sinabihan silang bumalik sa kanlungan ngunit nagpapasalamat sila sa kanya sa pagprotekta sa kanila. Nakiusap sila sa kanya na iligtas si Celia, nagulat sila na hindi sila natatakot sa kanya, tiniyak niya ililigtas niya sila. Nagtayo siya ng barrier at nagpatawag ng mga skeleton guard para protektahan sila. Naglakad pabalik si Linus kay Blacks na sundan ang tunog ng communication device ni Celia. Sina Elfine at Regina ay nakaharap sa Hydra at gusto ang backup ni Celia. Ngunit sinabi ni Linus sa kanila na kinidnap si Celia. Sinabi niya kay Elfine na kunin ang lokasyon ni Celia gamit ang kanyang banal na espada ngunit sinabihan niya itong maghintay para sa kanilang tulong. Sinabi sa kanya ni Linus na walang oras at binigyan siya ng tanawin ng lugar kung saan kinidnap si Celia. Nahanap ni Elfine ang kanyang lokasyon at sinabi kay Linus. Biglang, si Elfine ay malapit ng atakihin ng Hydra, ngunit siya ay protektado ni Sherry. Habang papunta sa kinaroroonan ni Celia, tinanong ni Black si Linus kung bakit niya ipinadala si Sherry para tulungan ang mga tao. Sinubukan ni Linus na bigyan ng dahilan si Blacks, ngunit hindi kumbinsido si Blacks. Sa wakas ay umamin si Linus sa bahagyang pagkagusto sa tao at natuwa si Blacks sa kanyang sagot. Ginagamit ni Linus ang kanyang mahika para basagin ang pinto patungo sa silid na hawak ni Celia. Pareho silang sumabog sa room kung saan makikita nila ang gunggong na sanga. Hostage ni Arakel si Celia at sinabi sa kanya ni Linus na oras na para ibalik ang kanyang minyan.
Inilunsad ni Linus ang kanyang flame magic na sumusunog sa mga baging. Ngunit mabilis na muling nabuhay si Arakil at tinanong si Linus kung paano siya nabubuhay pa. Sinabi sa kanya ni Linus na hindi siya namatay ngunit siya lang tinatakan ng kanyang kaluluwa 1,000 taon na ang nakalilipas. Sinabi sa kanya ni Arakil na nagbago ang mundo mula noon. Sinasabi niya na kailangan ng mundo itatayong muli, kasama ang walang laman na bituin. Tinanong siya ni Linus tungkol sa Empty Star. Sinabi sa kanya ni Arakil na siya ay napili upang maging tagapaghatid ng mabuting balita. Ilang mga mata ang bumukas mula sa mga sanga ni Arakil na nagpaunawa kay Linus na natalo ni Arakil ang mga pari ng Sagradong Orden. Tinawag ni Linus si Celia at sinagot siya nito mula sa likod ng pangunahing sangay ng Arakil. Pinipigilan siya ng malalakas na baging. Habang si Linus ay ginulo, sinubukan ni Arakil na salakayin siya. Ngunit binalaan siya ni Black Cos, at makakaiwas siya sa oras. Nagtatakbo sila sa paligid ng silid na umiiwas sa mga pag-atake ni Arakil. Si Linus ay nagpatawag ng yelo upang putulin ang mga sanga. Ngunit ang halimaw ay muling nabuhay ng napakabilis. Sinubukan niyang atakihin si Linus habang wala siyang bantay, ngunit pinuprotektahan siya ni Black Cos. Napansin ni Black Cos ang kanilang mahika mas mahina sa bawat segundo at sinabi ni Linus na ito ay dahil nasa Arakil's domain sila. Gumagamit si Arakil ng isang spell upang madagdagan ang bilang ng mga spellang ng sabay-sabay. Pagkatapos ay lumilikha siya ng maramihang mga sinag ng liwanag na nagkukumahog sa paligid ng silid. Si Linus ay natama ng isang sinag at sinubukang pagsamahin ang kanyang mahiwagang pag-atake kay Black Cos. Gayunpaman, lumikha si Arakil ng isang magaan na hadlang upang protektahan ang kanyang sarili. Sinabi ni Black Cos kay Linus na si Arakil ay may walang limitasyong kapangyarihan dahil siya ay sumisipsip ito mula sa kristal ng mana. Sinabi ni Linus kay Black Cos na oras na para makipagsapalaran. Samantala, sinubukan ni Celia na masira malaya mula sa mga sanga na pumipigil sa kanya, ngunit ito ay nakakapinsala lamang sa kanyang katawan. Sa kabila ng sakit, ayaw niyang sumuko at hinayaan si Linus na lumaban ng mag-isa. Ipinatawag niya ang kanyang banal na espada at sinubukang putulin ang mga sanga, ngunit hindi siya makagalaw. Sa labas, patuloy na inaatake ni Arakil si Linus gamit ang kanyang magaan na mahika. Sina Linus at Black Cos ay nagsanib upang magbigay ng isang malakas na spell. Gayunpaman, si Arakil ay gumagawa ng isang magaan na magic barrier upang kontrahin ito. Si Celia ay nakikipaglaban pa rin sa mga baging na nagdaragdag ng mga sugat sa kanyang katawan. Namumula ang kanyang mga mata, at may lumabas na mga blades mula sa kanyang dugo. Pinutol ng mga blades ang mga sanga, na nagpapahintulot kay Linus na mahanap ang eksaktong lokasyon niya. Pagkatapos ay itinapon niya ang aparatong pangkomunikasyon nito na natatakpan ng kanyang dugo, na tumusok sa kanyang dibdib. At kasama nito, sa wakas ay nakalaya si Celia mula sa mga baging, nagising bilang isang tunay na reyna ng vampire. Pinutol niya ang sanga sa harap niya at bumalik sa gilid ni Linus. Sinabi ni Black Cos kay Linus na kailangan niya ng oras para gumaling at tumabi. Muling nakipagkita si Linus kay Celia at pinuri niya ito dahil sa pagiging master niya sa kanyang vampire powers. Nagpapasalamat siya sa pagbibigay sa kanya ng mana para makasali siya sa laban. Pinagaling ni Arakil ang kanyang mga sugat at sinabi kay Linus na dudurugin niya siya hanggang sa alabok. Nagpalabas si Root Guy ng isang malaking light magic gamit ang kanyang maraming spell chanting skill. Napagtanto ni Black Cos na gustong kunin ng puno ang buong lungsod sa pamamagitan ng pagcast ng maramihang level 10 spells. Pero hindi papayag si Linus. Sinabi niya kay Celia na ibababa niya si Arakil at hihilingin ang kanyang proteksyon. Sinubukan ni Linus na ilabas ang kanyang demonyong espada at si Blacks nagtatanong sa kanya kung naaalala niya ang ipinahihiwatig nito. Naalala ni Linus ang tagubilin mula kay Roselia ilang taon na ang nakalilipas. Maaari lamang niyang ilabas ang Demon Sword sa ilalim isang tiyak na kondisyon, upang protektahan ang kanyang kaharian. Sa pag-iisip na iyon, hinugot ni Linus ang espada, idineklara ang lupain ito at ang mga tao bilang kanyang kaharian. Binibigkas niya ang tagubilin ng espada, at kinikilala nito ang desisyon ni Linus. Sinabi ni Arakil kay Linus na hindi niya kaya baguhin ang kapalaran ng mundo. Ngunit sinabi sa kanya ng aming anak na huhugutin niya ang mga tela ng tadhana gamit ang kanyang sariling dalawang kamay. Ginagamit ni Linus ang kanyang lihim na pamamaraan ng espada, ginagawang mawala si Arakil. Ang lahat ng mga walang laman ay nagsisimulang mawala at ang stampede ay tumigil. Kinabukasan, hindi makagalaw si Linus Higon dahil sa pananakit ng kanyang mga kalamnan. Lumalabas na ang kapangyarihan ng espada ay nakapangyayari para sa kanyang hindi pa nabuong katawan. Nagising si Linus kinabukasan na may masakit na kalamnan. Pumasok si Celia sa kanyang silid, may dalang regalo mula sa mga bata. Sinabi niya sa kanya na ang pagwelding sa kanyang banal na espada ay kumonsumo ng maraming dugo at gusto niyang lagyang muli ito. Tinutukso niya siya tungkol sa kanyang pagpipigil sa sarili, at sinabi niya sa kanya na maaari siyang magkaroon ng kaunti.
Gayunpaman, ang mga batang babae ay pumasok sa kanyang silid at natagpuan sila sa ganitong sitwasyon. Ipinaliwanag sa kanila ni Celia na isa lamang itong malaking hindi pagkakaunawaan. Sa resulta, ang lungsod ay nawasak ng stampede ngunit ito ay unti-unting itinatayo muli. Dahil nawasak ang planta ng kuryente, ginawa ang mga solar panel upang makagawa ng mana. Sinubukan ni Linus na i-access ang vault ng impormasyon, ngunit isang espiritu ang nagsabi sa kanya na kailangan niya ng pahintulot. Nagulat si Linus na umiiral pa rin ang spirits at sinasabing isang estudyante sa akademya. Napapikit si Regina mula sa likuran at naglaro ng hula kung sino, ngunit tama ang hula ni Linus. Humiwalay siya, sinasabing nasa publiko sila. Tinanong niya ito kung sinundan siya nito para lang asarin siya, ngunit sinabi niya sa kanya na dumating siya upang ibalik ang isang bagay at nabangga siya ng hindi sinasadya. Sinabi niya sa kanya na dumating siya upang magsaliksik sa isang sinaunang wika. Sinabi niya sa kanya na umaasa siyang ang wika ay makakatulong sa kanya na mabawi ang kanyang mga alaala bilang isang dahilan. Nararamdaman niya ito at tinitiyak na bibigyan niya ito ng access. Nilapitan niya ang espiritu at hiniling na payagan sila. Sinasabi sa kanya ng espiritu na wala siyang pahintulot, ngunit gumagamit siya ng isang trick para bigyan sila ng access. Sinabihan ni Regina si Linus na panatilihing lihim ang kanyang mga panlilinlang. Nalaman ni Linus na ang espiritu ay gawa ng tao at nagtanong si Regina kung ano ang nangyari sa mga orihinal na espiritu. Sinabi niya sa kanya na may mga alingaw-ngaw na sila ay nagtatago sa mga kagubatan. Nakahanap siya ng mga sanggunian para sa sinaunang wika sa vault at itinuro si Linus sa kanila. Sinasabi sa kanya na maaari lamang niyang basahin ang mga libro sa vault. Nakatanggap sila ng mensahe mula sa administrasyon na nag-iimbita sa kanila sa seremonya ng pagpupuri, hino-host ni Altiria, ang Imperial Princess. Natutuwa si Linus tungkol dito dahil magagamit niya ang royalty bilang dahilan para magtanong tungkol sa imperyo ng tao. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Celia na nagtatanong kung nasaan siya. Sinabi niya sa kanya na nagpunta siya sa isang errand ngunit makikipagkita siya sa kanya sa daungan. Iniwan siya ni Regina sa vault. Samantala, sa labas, isang Black Lion na tinatawag na Basti ang nagsabi sa kanyang gang nakikidnap si Altiria sa panahon ng seremonya. Sumasang-ayon si Rock sa kanya na sinasabing magagamit nila siya para makipagtawaran para sa kalayaan ng kanilang mga nakakulong na kapatid. Nagalit si Girder dahil ikinulong sila ng tao. Tinanong ni Elsa si Basti kung kaya nilang humawak laban sa mga banal na espada ng mga tao. Nagsimulang makipagtalo sa kanya si Girder at sinubukan ni Basti na pakalmayan sila. Isang estranghero ang nagsasabi sa kanila na wala silang pagkakaisa. Tinanong siya ni Girder kung bakit niya sila kinukutya. At sinabi niya sa kanya na inaalok niya ang kanyang tulong dahil ibinabahagi niya ang kanilang sama ng loob. Tinanong siya ni Rock kung tutulungan niya sila hulihin ng prinsesa at sinabi niya sa kanila na bibigyan niya sila ng mga kapangyarihang higit pa sa isang banal na tibak. Naglabas siya ng demonyong espada at binigyan si Basti ng malaking kapangyarihan na nagpapahintulot gumawa siya ng sarili niyang demonyong espada. Nalilito ito ni Rock para sa isang banal na espada, ngunit sinabi sa kanya ng estranghero na ito ay isang demonyong espada na maaaring gamitin ng sinuman. Humanga si Elsa at naisip niya na ang kanilang pagtatangka sa pagkidnap ay maaaring maging matagumpay sa gayong kapangyarihan. Sinabihan sila ng estranghero na sinumang may sapat na lakas ay makakakuha din ng espada ng demonyo. Iminungkahi niya na ay hijack nila ang Hyperion at kidnapin ang prinsesa. Sinabi ni Girder kung nakawin nila ang barko, maaari silang tumulak ng diretso upang palayain ang kanilang mga nakakulong na kasosyo. Ang estranghero ay humingi sa kanila ng pabor bilang kapalit ng mga espada ng demonyo. Sinabi niya sa kanila na ihatid ang mga swordsman sa kanya upang sila ay magamit bilang isang sakripisyo sa Diyosa. Sumasang-ayon sila sa kanyang mga tuntunin. Tinanong siya ni Basti para sa kanyang pangalan, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Sharnak ang mangkukulam ng Everdark Forest. Samantala, dumating si Linus sa daungan, na humanga sa barkong pandigma na nakadaong doon. Nagpasya si Linus na bigyan ng regalo si Celia at humanga siya ng ang sinabi ng vendor sa kanya na ginagawa ito ng mga duwende. Tinanong siya ni Linus tungkol sa mga duwende at ipinaliwanag ng vendor ang pagkakaiba-iba ng mga taong naninirahan sa lungsod. Si Prinsesa Almeria ay nakatayo sa barkong pandigma upang batiin ang mga taong nagtitipon sa daungan. Ang kanyang bantay ay nagsasabi sa kanya na hindi siya dapat tumayo masyadong malapit sa gilid. Humingi siya ng paumanhin at sinabi sa kanya na may hinahanap siya. Nakipagkita si Celia at ang iba pang Clayton kay Linus. Ibinigay niya sa kanya ang Reg Along binili niya para sa kanya bilang pasasalamat sa pagliligtas ng kanyang buhay. Pinasalamatan niya siya para sa regalo, na sinasabi sa kanya na ito ay kaibig-ibig. Sinabi niya sa kanya na oras na nilang sumakay sa barko at makipagkita sa prinsesa. Nagtanong si Linus tungkol kay Regina, ngunit sinabi nila sa kanya na hindi siya dadalo sa seremonya. Biglang tumawag ang isang estudyanteng nagngangalang Fenris kay Celia at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa daungan. Sinabi sa kanya ni Celia na inanyayahan sila sa seremonya ng pagpupuri.
Sinasabi sa kanya ni Fenris na abala siya sa lahat ng oras dahil nasa student council siya. Nagsimula silang magtalo ngunit naputol ito ni Elfine. Sinabi ni Fenris kay Celia na narinig niyang nagising siya kanyang banal na espada at binabati siya. Tinanong ni Linus si Celia tungkol kay Fenris at sinabi niya sa kanya na sila ay ilang uri ng mga kaibigan noong bata pa. Samantala, sina Basti at ang kanya gang ay na-infiltrate ang barko. Pinababa nila ang mga gwardya at ninanakaw ang kanilang mga mukha upang kunin ang kanilang hitsura bilang tao. Pinuri nila ang plano ni Sharnak para sa mahusay na pagtatrabaho hanggang ngayon. Nagsisimula ang seremonya, ngunit umupo si Linus, tinitingnan ang isang kopya ng mga aklat ng kasaysayan. Napansin niya ang ilang nawawalang impormasyon na ay nagpapahiwatig na may nagsisikap na itago ang mga pangyayari sa nakaraan. Lumilitaw si Sherry at tinanong niya siya kung ano ang natuklasan niya. Binibigyan niya siya ng impormasyon tungkol sa barko, at binigyan niya siya ng regalo, na hindi siya masyadong nasisiyahan dito. Kinukuha niya pa rin ito at nawawala sa mundo ng anino. Mamaya, malapit na ang pagsasalita ng prinsesa. Siya ay pinamumunuan ng kanyang mga bantay, ngunit sila ay tinambangan ni Basti at ng kanyang kasabwat na nakabalat kayo bilang mga tauhan. Kinuha nila ang prinsesa bilang hostage, ngunit inilabas niya ang master key at tumakas ang tinusok na nilalang. Ang natitirang bahagi ng demi-human gang ay pumapalibot sa mga taong natipon para sa talumpati. Kinumpisto nila ang kanilang telepono at pinipigilan ang mga ito na may bomba. Tinanong nila ang mga demi-human kung ano ang gusto nila, at hinihiling nila na palayain ang kanilang mga kasosyo sa bilangguan, ngunit sinabi sa kanila ni Fenris na hindi sila nakikipag-ayos sa mga terorista. Sinabi niya kay Fenris na ihahandog sila sa Diyosa. Sinabi ni Linus kay Celia na gusto niyang tiyakin ang sa prinsesa kaligtasan at mawala sa anino ng mundo. Pinipilit siya ni Basti at ng kanyang mga tauhan na i-activate ang barko at tumungo sa kabisera. Sinasabi niya sa kanila na magiging sila patungo sa isang kumpol ng mga voids. Hiniling sa kanya ni Basti na umikot sa paligid nito, ngunit sinabi sa kanya ni Sharnak na dumiretso dito, kaya ang mga Holy Knights ay nadungisan, upang gawin silang lahat na angkop bilang mga sakripisyo. Sa wakas ay nakita na ni Basti ang kanyang tunay na intensyon at sinusubukang labanan siya, ngunit sinupil niya ito. Napansin ng mga gwardya ng daungan ang barko na nagsimulang gumalaw at sinubukan itong pigilan. Nakipagkita ang tinusok na nilalang kay Regina, na kinilala ito bilang carbuncle ng maharlikang pamilya at naghahatid ng mensaheng humihingi ng tulong. Tumalon siya pabalik sa barko at nabangga si Linus na tila naliligaw. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay nasa panganib. Nagsimulang magpaliwanag si Regina Linus tungkol sa kanyang background plot. Muli niyang ipinakilala ang sarili, sa pagkakataong ito bilang ika-4 na prinsesa ng Ortils Empire. At si Altiria ay ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ipinaliwanag niya na sa araw na siya ay ipinanganak, isang malas na bituin ang lumitaw sa kalangitan. At sa ilang kadahilanan, may kakaibang batas para sa mga royal children na ipinanganak sa ilalim ng bituing iyon. Sa madaling salita, ang bata ay kailangang tanggalin o ikulong sa isang monasteryo sa kabundukan sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Gayunpaman, ang lolo ni Celia, hindi nasisiyahan sa pagtrato kay Regina, kaya, nagpa siya ito na ampunan siya, at doon naging kasambahay at kaibigan siya ni Celia. Pagkatapos ay binanggit niya na may pagkakataon na kinuha ng mga salarin ang kanyang kapatid na babae upang kontrolin ang barko. Si Linus ay nalilito, ngunit ipinahayag niya na ang royal family ay may hawak ng kapangyarihan ng mga espiritu. At ang sistema ng nabigasyon ng barko ay isang artificial elemental, na maaari lamang utusan ng royal blood. Sa madaling salita, ang Alteria ay ang Hyperion mismo. Sa impormasyong iyon, nagpa siya si Linus na mahuli muli ang prinsesa. Binanggit niya si Celia at ang iba ay dapat maging maayos sa kabila ng pagiging hostage sa bulwagan. Nagulat si Regina, ngunit sumagot si Linus na sila ang makakagawa nito. Sa palagay niya ay dapat malaman ng carbuncle ang daan patungo sa pangunahing tulay, at hinahayaan ni Regina na manguna ang espiritu. Samantala, sa party hall, sinubukang kausapin ni Fenris ang Beastman, nagtatanong kung paano sila nakarating doon. Ngunit ngumiti ang lobo, binanggit niya na ginamit lang nila ang kanyang holy sword. Sinasamantala ni Elfine ang pagkakataong ito sabihin kay Celia na sinuri na niya ang bomba. Si Celia ay medyo nalilito kung paano niya ito ginawa, at ipinaliwanag ni Elfine na itinago niya ang kanyang banal na espada sa likod ng chandelier. Pagkatapos ay ibinunyag niya na ang bomba ay hindi riktibong uri. Iyon ay nangangahulugan na ang gumagamit ng Holy Sword ay dapat magpadala magic power para i-activate ito. Ang problema lang ay hindi ito ma-neutralize, naantala lamang. At upang magdagdag ng higit pang asin sa pinsala, maaari lamang niyang ipagpaliban ito ng 1 segundo. Iniisip ni Celia na kung magtutulungan sila, madali nilang ma-deactivate ang bomba. Tumingin siya sa paligid at napansin ang isang tinidor, nagpasya siyang sandutin ito sa kanyang daliri, na nagpadugo sa kanya upang buhayin ang kanyang kapangyarihan sa Vampire Queen.
Samantala, naabot ni na Regina at Linus ang pangunahing tulay, ngunit ito ay walang laman. Ngunit ito ay puno ng mga bangkay. Nagtataka si Linus kung saan nila dinala ang prinsesa. Pagkatapos ay kinuha ni Regina ang carbuncle, na binanggit na may pagkakataon kung saan makakagawa sila ng link para makipag-usap kay Altiria. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung magagawa niya ang link na iyon. Sinabi sa kanya ni Linus na magagawa niya ito dahil naniniwala siya sa kanya. Pagkatapos ng lahat, gusto niyang protektahan ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Bumalik siya sa kanyang relaxed state at nagpa siya na subukan ito. Hawak niya ang carbuncle at nag-concentrate, sinusubukang kausapin ang prinsesa. Sumagot ang prinsesa, tinanong kung sino si Regina. Nagsisinungaling siya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, binanggit na maaari rin siyang gumamit ng kapangyarihan ng espiritu at nagtanong kung nasaan ang prinsesa. Ang ibig sabihin lang ng prinsesa ay kinukuha na siya palayo at nagmakaawa kay Regina na ituon ang pansin sa pagliligtas sa mga tao sa loob ng barko. Pagkatapos ay binanggit ng prinsesa na itinakda ng mga terorista ang kurso ng Hyperion sa isang Void Black Reef. At inihayag ang kanilang tanging paraan upang pigilan ang barko na makarating sa destinasyong ito ay sa pamamagitan ng pagdadala ng carbuncle sa tulay. Ipinaliwanag ni Regina ang lahat kay Linus, na agad na nagtanong sa kanya kung nasaan ang prinsesa. Inihayag ni Regina ang lokasyon ni Altiria ngunit nag-aalala dahil kung pipiliin nilang iligtas siya, lahat ng iba ay maiiwan sa kanilang kapalaran. Gayunpaman, sinabihan lang siya ni Linus na ihinto ang barko dahil ililigtas niya ang prinsesa. Ayaw niyang pabayaan itong mag-isa dahil bata pa lang siya. Hindi pinapansin ni Linus ang kanyang mga salita at gumamit ng mahika upang sirain ang bintana. Sinabi niya sa kanya na mas malakas siya kaysa sa iniisip niya, kaya dapat silang tumuon sa kanilang mga misyon. Tumalon siya pababa habang sinasabi sa kanya ni Regina na iligtas ang kanyang kapatid. Samantala, sa party hall, nakita namin na sinusubukan ni Celia na gamitin ang kanyang vampire powers para kontrolin ang kanyang dugo. Nagawa niyang lumikha ng manipis na linya ng dugo, hanggang sa taong kumokontrol sa bomba. Sinabi niya kay Elphine na ihanda ang sarili para maantala ang bomba. Gayunpaman, hindi umimik si Fenris, at nagsimulang magdaldal patungo sa lalaking lobo. Ang wolf dude ay naiinis gaya ko at nagbanta na hihiwain ang kanyang leeg. Nang biglang, kahit papaano ay nakalaya si Sakuya at nalaglag ang isang plato. Hindi maintindihan ng terorista kung paano kumakain pa rin ng tinapay ang sisiw na ito at nagtatanong kung paano niya inalis ang mga lubad. Simpleng sagot niya na ginamit niya ang kutsilyo sa mesa. Naiinis si Wolf Guy at ang mga landas patungo sa kanya, ngunit ang Overgirl ay nagdahilan na ang aura ni Sakuya ay medyo matindi. Muli, bumangon si Fenris at ibinuka ang kanyang bibig. Ginagamit ni Celia ang pagkakataong ito para kontrolin siya dugo muli at maghanda para sa kanilang pag-atake. Hindi naghintay ang lobo, inatake niya si Fenris, na kahit papaano ay nakaiwas, naglabas ng ilang galaw ng judo, at pinigilan ang lalaki sa sahig. Hindi natutuwa ang lalaking lobo tungkol dito at sinabihan ang isa pang dude na hipan ang mansanas. Ginagamit ni Elphine ang kanyang bola upang maantala ang spell, na nagbibigay daan kay Celia na gamitin ang kanyang dugo at sirain ang wand ng lalaki. Sumunod si Sakuya, sa pamamagitan ng pagpindot sa Overgirl sa mesa. At tinawag ni Fenris ang kanyang mga Ice Wolves para i-freeze ang Wolf Dude. Sinamantala ni Celia ang pagkakataong ito na ipatawag ang kanyang banal na espada para salakayin ang lalaki at sa wakas ay sirain ang mansanas. Gayunpaman, mayroon siyang ilang mga reklamo tungkol sa kung paano halos sirain ni Fenris ang kanilang plano. Mabilis na nakukuha ng lahat ang kanilang mga device ngunit walang signal, at kahit papaano ay kakaiba ang pakiramdam ng kapaligiran. Sumilip sila sa bintana at makita kung gaano sila kalapit sa isang void reef. Ang mga voids ay nagsimulang sumakay sa barko at atakihin sila. Alam ng lahat ang kanilang mga gawain, sina Elphine at tutulungan ni Celia ang mga bisita na maligtas. Habang tinalo ni Fenris at Sakuya ang mga halimaw, biglang narinig ni Celia ang boses ni Leo, ngunit natarante siya dahil hindi niya ito nakikita. Ipinaliwanag niya na ginagamit niya ang souvenir na ibinigay niya sa kanya para gumawa ng telepathy channel kasama niya, pagkatapos ay isiniwalat niya na si Regina ay patungo sa tulay, ngunit ito ay masyadong delikado para sa kanya na pumunta mag-isa. Kaya, hiniling niya kay Celia na tulungan siya. Samantala, si Regina ay literal na napapalibutan ng voids, ngunit si Celia ay namamahala na dumating at iligtas siya. Ang mga bagay sa party hall sa simula ay huminahon, hanggang sa isang malakas na kawalan ang sumali sa saya. Walang magawa sa kanya si Fenris Ice Wolves. Sinabihan sila ni Elphine na huminto hanggang sa dumating ang tulong, ngunit tumanggi si Sakuya, na sinasabing haharapin niya ang malaking bata. Ibinaba ng mga batang babae ang mas mahinang voids at umatras sa isa pang silid. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang kanyang tunay na kapangyarihan, ang Dark Clover Demon Sword, na ginagawang ground squid ang halimaw. Ang dalawa pa sa wakas ay nagawang maabot ang tulay, at sinabi ni Celia na tatakpan niya ang likod ni Regina. Umupo si Regina at ina-access ang system, at inilagay ang code na ibinigay ng prinsesa.
Lumalabas, ito ang pangalan ng Star Regina ay ipinanganak. Hindi nakilala ni Altiria si Regina, ngunit ayaw niyang kalimutan na mayroon siyang isang nakatatandang kapatid na babae. Sa kanyang pag-iisip, nagpasalamat si Regina sa kanyang kapatid at sinubukang kontrolin ang sistema ng barko. Samantala, ang The Princess ay muntik nang dalhin sa eroplano ni Sharnak. Napansin ni Altiria na nakatalikod ang chopper at masaya na ligtas ang lahat. Sinubukan ni Sharnak na lumipad, ngunit kahit papaano ay hinihila pababa ang chopper. Bigla niyang nakita ang mga puwang na nagbabantay sa lugar na napupunas ng mga bowl-ang apoy. Siya ay tumingin sa harap at nakita ang isang maliit na batang lalaki, nagtatanong kung sa tingin niya ay makakatakas siya. Bumalik sa barko, si Elphine at ang iba pa ay napapalibutan ng voids. Ang ilang mga bata ay nagsimulang umiyak, lalo na dahil si Elphine ay wala ng mga bala na magpapaputok. Sinabihan ng isa sa mga babae ang iba na magpahinga dahil kahit papaano ay ililigtas sila ni Linus. Ang mga halimaw ay naghahanda sa pag-atake, ngunit sila ay biglang hiniwa. Ito ay si Sherry, na nagkakaroon din ng pagkakataon na makakuha ng merienda at nawala sa anino. Binanggit niya lang na ito ang kabayaran para sa paglalagay ng kanilang pananampalataya sa kanyang amo. Samantala, lumabas si Sharnak at tinanong kung sino si Linus. Siya ay tumugon na siya ay magbabayad para sa krimen ng panggugulo sa kanyang kaharian at ipinakilala kanyang sarili bilang ang Demon Lord. Naiinis siya, tinawag siyang bata na kinukutya ang pangalan ng Demon Lord. Gumagamit siya ng fire spell para umatake, ngunit madali si Linus hinaharangan ito, tinatawag itong nakakadismaya. Hindi makapaniwala si Sharnak sa kanyang mga mata, binanggit na ginamit lang niya ang secret art ng legendary Demon Lord. Kinukumpirma ito ni Linus at ginamit ang kanyang mga anino upang pigilan siya. Tinanong niya ang kanyang layunin, kung saan ang sagot niya ay lumikha ng isang tibak ng demonyo. Pagkatapos ay binanggit niya ang pagkakaroon ng pabor ng Diyosa na nagpagulo kay Linus. Inaangkin niya na ang mga Diyos ay namatay 1,000 taon na ang nakalilipas at tinanong ang pangalan nito. Ngunit may mga espadang lumalabas sa katawan ni Sharnak, nang malapit na niyang ibunyag ang pangalan ng Diyosa. Naguguluhan si Linus dahil iyon ang Sword of Annihilation. Ang katawan ni Sharnak ay biglang naging isang malaking halimaw, na nakapagpatawag ng higit pang mga voids. Mabilis niyang naalala na ang espada ay ibinigay sa kanya ng mga Diyos noong siya ay isang bayani upang patayin ang mga Demon Lord. Gayunpaman, naniniwala siya na sinira niya ang espada pagkatapos maging Demon Lord. Inaatake niya ito ng walang laman na may apoy, ngunit ang void ay sumisipsip ng pag-atake sa halip. Ang kawalan ay biglang naglaho at lumilitaw pagkalipas ng 1 segundo sa ibabaw niya. Nagawa ni Linus na umiwas ngunit napansin ang mas maliit sinusubukang kunin ng mga voids ang prinsesa. Sinisira niya ang mga ito ngunit binibigyang daan niya ang malaking void na atakihin siya. Gayunpaman, si Regina na kumokontrol sa barko, pinapanood ang lahat mula sa surveillance camera at pinapagana ang sistema ng pagtatanggol. Sinimulan ng barko ang pagbaril sa void gamit ang hindi lamang mga bala kundi pati na rin ang mga missile. Ang isa sa mga missiles ay may silya sa loob na dumating upang tulungan siya. Higit pang mga void ang ipinatawag, at hiniling ni Linus kay Celia na kunin siya ng ilang oras. Pinutol niya ang kanyang sariling laman, upang lumikha ng ilang mga talem at makitungo sa bawat maliit na walang laman sa paligid. Ginagamit ni Linus ang pagkakataong ito para bunutin ang kanyang Demon Sword at gamitin ang kanyang pinakamalakas na atake para mawala ang Void Lord. Kasunod nito, sina Celia, Sequoia, Elphine, at Fenris ay pinuri ng prinsesa sa kanilang pagsisikap na protektahan ang lahat. Gayunpaman, napansin ni Altiria na nawawala si Linus. Ipinaliwanag ni Celia na nagpapagaling siya mula sa kanyang mga pinsala, at sinabihan siya ng prinsesa na pasalamatan siya, kasama ang batang babae na maaaring gumamit ng mahika ng espiritu. Samantala, si Linus ay nakahiga sa kanyang kama, masakit ang pakiramdam nang pumasok si Regina. Tinanong niya kung ano ang nararamdaman niya, at binanggit na naghanda siya ng ilang apple pie para sa kanya. Binanggit niya na papakainin niya ito, ngunit tinanggihan niya ito. Pagkatapos ay nagpasya siyang gantimpalaan siya para sa kanyang pagsisikap na may kaunting halik. Napahiya si Linus, at sinabihan siya ni Regina na ilihim ito kay Celia. Sa ilalim ng utos ng prinsesa, nakita ng mga sundalo ang underground hideout ng mga demi-humans. Pumasok ang mga sundalo at sinabihan silang huwag lumaban. Ngunit isang nagbabala na boses ang nagbabala sa kanila na huwag maging ganoon kumpiyansa at gumawa ng isang spell na nagiging bato silang lahat. Pagkatapos ay lumitaw si Linus, nakasuot ng skull mask, at inutusan ang demi-humans na lumuhod. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang tunay na pinuno ng mundo, si Zol Vodes. Sinabi niya sa kanila na manampo ng katapatan sa kanya upang mabigyan niya sila ng isang lugar ng kanlungan. Bumigay ang mga demi-human, at binigyan sila ni Leo ng bagong pangalan, ang Devil Wolves. Pagkatapos ay lumikha siya ng isang labyrinth gamit ang mahika at sinabihan silang umatras doon at maghanda upang labanan ang imperyo.
Pagkatapos ay nakuha niya ang tawag ni Celia at nag-teleport palayo upang maiwasang malantad ang kanyang pagkakakilanlan. Sinubukan siyang hanapin ni Celia sa kanyang silid ngunit hanapin si Sherry sa halip. Napakurap siya at biglang nawala si Sherry, naiwan ang silid na walang laman. Bumalik si Leo sa kanyang silid, masaya siya kayang mag-recruit ng mga natitirang demi-humans. May dalang pagkain si Regina at lahat sila ay nag-almusal. Sinabihan ni Celia si Leo na kumain malusog at iniisip niya kung sinusubukan nitong gawing mas masarap ang dugo nito para sa kanya. Biglang sinabi ni Regina sa lahat na inaakala niyang ang kanilang dorm ay pinagmumultuhan ng mga multo na aso at isang ghost maid. Sinabi ni Celia kay Regina na nakita niya ang multo na dalaga. Si Leo ay kumbinsido na ito ay si Sherry ngunit sinabi niya kay Celia na ito ay kanyang imahinasyon. Tinanong siya ni Celia kung saan siya nagpunta, at sinabi niya sa kanya na pumunta siya para sa ilang solong pagsasanay. Samantala, kinuha ng isang lalaki ang demonyong espada na naiwan ni Sharnak at inialay ito sa Diyosa. Nagkawatak-watik ang espada, dahilan para magtaka siya kung sino ang nagpabagsak kay Sharnak. Ang Clayton ni Celia ay ipinatawag para sa isang misyon. Sinabi sa kanila na ang isang lungsod na nawala sa walang laman na teritoryo 6 na taon na ang nakaraan ay lumitaw. Ang lungsod na ito, na tinatawag na ikatlong hardin ng pag-atake, ay ang bayan ni Celia at Regina. Ang lungsod ay patungo sa kanila at ito ay makakarating sa kanilang lokasyon sa loob ng 7 araw. Sinabi ng opisyal sa kanila na ang mga senyales ng pagkabalisa ay ipinadala mula sa lungsod at nagtataka sila kung may mga nakaligtas. Sa makatuwid, ang Clayton ni Celia ay may tungkuling mag-imbestiga sa lungsod. Sinabi niya sa kanila na suriin kung may mga nakaligtas, imbestigahan kung paano ipinadala ang distress signal at isara ang lungsod kung maaari. Aalis sila sa kinabukasan. Iniwan ni Leo si Black Cos para bantayan siya kaharian at hiniling kay Sherry na samahan siya. Habang nasa biyahe, nakatulog si Leo at nanaginip nang sabihin sa kanya ni Rose Ellie noong nakaraan na siya ay mawawala at muling magkakatawang tao ng 1,000 taon sa hinaharap. Nangako si Leo na masusundan siya kahit anong anyo niya. Nagising siya nang makarating sila sa lungsod. Nahati sila sa iba't ibang grupo para imbestigahan ang iba't ibang bahagi ng lungsod. Sumama si Leo kay Celia habang ang tatlo naman ay magkasama. Hiniling ni Leo kay Sherry na sundan ang tatlo at bantayan sila. Dumating si Celia sa isang lugar at ikinwento ang kanyang karanasan. Sa sandaling iyon, tumunog ang isang walang bisang alerto at sila ay inaatake. Si Celia ay nakapin sa ilalim ng poste ng lampara habang ang isang malaking kawalan ay lumabas mula sa hamog. Biglang lumitaw sa gitna ng lungsod ang isang batang babae na nagngangalang Earl, isa sa 6 na bayani. Nagulat siya na ganito ang hitsura ng hinaharap sa 1,000 taon. Hindi niya alam kung bakit siya ipinadala sa partikular na panahong ito, ngunit alam niyang malapit nang ipanganak ang Diyosa. Siya ay tumingin sa paligid ng lungsod at siya ay hindi pamilyar sa teknolohiya nito. Biglang lumapit sa kanya ang ibang lalaki at ipinaliwanag ang teknolohiya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Nifekes Void Lord. Tinatanong siya ni Earl kung galing din siya sa nakaraan. Sinabi niya sa kanya na alam niyang nandyan siya para sirain ang sisidlan ng Diyosa. Ipinapalagay ni Earl na siya ang tagapag-alaga ng sisidlan at sinusubukang atakihin siya. Gayunpaman, nawala si Nifekes na nagsasabi sa kanya na kailangan niyang umalis habang ipinatawag niya ang isang malaking kawalan upang manatili sa kanya. Samantala, ang walang laman na umaatake kay Celia ay malapit nang matapos sa kanya, ngunit inilipat siya ni Leo sa ilalim ng lupa upang ligtas. Sinasali niya ang kawalan sa isang labanan ng mga spells, ngunit maaaring harangan ng walang laman ang mahika sa mababang antas. Gayunpaman, nagpasya si Leo na seryosohin ito at gumagamit ng level 9 na magic upang sirain ang walang bisa. Sumama muli si Leo kay Celia, sinabi sa kanya na nagawa niyang talunin ang kawalan. Sinubukan ni Celia na bumangon, ngunit sinabihan siya ni Leo na huwag masyadong ipagpilitan ang sarili dahil kahit sa kanyang kakayahan sa vampira ay magtatagal ito para gumaling siya. Biglang may sumulpot sa likod ni Celia at Leo sa tingin nila ay walang laman. Napansin ni Celia ang tuktok ng duke sa kanilang mga uniforme at ang isa sa kanila ay nagpakilala bilang William Richmond. Siya ang pinuno ng orden ng bahay na Christolia na nasa ilalim ng utos ng ama ni Celia. Sinabi niya sa kanya kahit na siya ay isang multo ay nagmadali siya sa kanyang tabi upang protektahan siya. Sinabi ni Leo na hindi pa niya nararanasan ang fenomeno ng ghost dwelling sa battle site sa kasalukuyan hanggang noon. Sinabi ni William kay Celia na natanggap niya ang kanilang pagkabalisa ay hudyat para sa kanya na pumunta sa lungsod. Nagulat siya na sila ang nagpadala ng distress signal, ngunit sinabi ni William sa kanya na ang signal ay hindi isang tawag para sa tulong kundi isang babala. Sinabi niya sa kanyang kasaysayan na maaaring maulit ang sarili nito kung ang mga bagay-bagay ay hindi napigilan dahil may isang bagong Void Lord na lumitaw sa wasak na lungsod. Sinabi niya sa kanya na ang walang laman na Panginoon ay nagtitipon ng kapangyarihan mula sa planta ng kuryente ng lungsod at sinabi ni Celia kay Leo na kailangan nilang magmadali doon at maghanap ng patunay. Sinabi sa kanya ni Leo na kailangan niyang magpahinga,
ngunit inalok siya ni William na sumakay sa kastilyo sa isang ghost limo. Sinabi sa kanya ni Leo na hindi siya nagtitiwala sa mga multo na magmaneho sa loob ng limitasyon ng bilis kaya ipinatawag niya ang mga kalansay na kabayo na humihila sa kotse. Samantala, ang iba pang tatlong babae ay nakabangga kay Earl. Iniisip ni Regina na siya ay isang nakaligtas at sinusubukang suriin siya. Pero hinihila ni Sequoia likod niya nang makita niya ang espada ni Earl. Nag-aalok si Sequoia na alagaan si Earl na napagkakamalan ng mga kampo ni Nifekes ang mga babae. Nakikipag-espada sila, ngunit sila ay pantay-pantay. Muntik nang makapatay si Sequoia sa isang mabilis na galaw ngunit ayaw niyang masaktan si Earl kaya tumigil siya. Sinabi niya kay Earl na nanalo siya kung hindi siya nasugatan. Samantala, bumuti na ang pakiramdam ni Celia, ngunit hinihingi niya kay Leo ang katas ng katawan nito. Siya ay tumalon sa kanya at nagsimulang patuyuan siya nang makipag-ugnayan sa kanya si Elphine. Tinanong siya ni Elphine tungkol sa pakikipaglaban sa kawalan at ibinigay sa kanya ni Celia ang ulat. Sinabi rin niya kay Elphine na ang isang Void Lord ay maaaring nagtatago sa lungsod at maaaring pakialaman ang power plant. Sinabi sa kanya ni Elphine na ginagamot nila ang isang nakaligtas at nagpasya silang mag-regroup sa Crystalia Estate. Humingi si Celia ng kaunting katas ng katawan, ngunit binigyan siya ni Leo ng damit na nagpapataas ng kanyang lakas gamit ang kanyang vampire mana. Sinabi niya sa kanya na gamitin ito ng matalino dahil mabilis itong maubos ang kanyang mana. Tinanong siya ni Celia kung bakit bigla niyang binigay ang damit at sumagot siya na ayaw niyang masaktan siya. Pagkatapos ay binibigyan niya siya ng mga skeleton chain bilang good luck charm. Bumalik sa mga babae, natapos ni Regina ang paggamot kay Earl. Tinanong siya ni Elphine kung bakit niya sila inatake bilang sa lalong madaling panahon nang sila ay nagkita, at sinabi niya sa kanya na napagkamalan niya silang mga kaalyado ng walang laman na Panginoon. Si Elphine ay tumitingin sa database ng ikatlong hardin, ngunit hindi niya mahanap ang pangalan ni Earl. Tinanong niya kung saan siya nanggaling, ngunit tinanong sila ni Earl kung ano ang ginagawa nila sa lungsod. Sinagot ni Elphine ang tanong, na nagpaunawa kay Earl na may lugar pa rin ang mga tao sa mundo pagkatapos ng mahabang panahon. Pagkatapos ay inulit ni Elphine ang kanyang tanong, ngunit sinagot lamang ni Earl na dapat niyang tapusin ang kanyang gawain na talunin ang Diyosa. Sinisikap ni Earl na magpatuloy sa kanyang sarili dahil hindi niya sila kalaban, ngunit pinipigilan siya ng mga ito na kumilos ng mag-isa. Kumikulam ang tiyan niya at binibigyan siya ni Sequoia ng merienda. Binabantayan ni Sherry ang grupo, iniisip kung ano ang ginagawa ni Earl sa 1,000 taon sa hinaharap. Samantala, isang void ang sumalubong sa Nifekes at nagulat na ang isang void ay tinanggal. Nagtataka si Nifekes kung sino ang nagtanggal sa kanyang high-level void at nagpasya na ayos lang para sa kanya na kumilos. Dumating sina Leo at Celia sa kanyang tahanan, at si Celia ay binaha ng mga alaala ng kanyang nakaraan. Pumasok sila sa kastilyo at umupo si Leo sa isang komportableng upuan na nagpapaalala sa kanya ng kanyang trono. Umakyat si Celia at binaha siya ng higit pang mga alaala. Ginalugad niya ang bakuran ng kastilyo at kalaunan ay napaiyak siya. Binuo ng mga multo ang silid ng kanyang ama, at naalala niyang binasa siya ng kanyang ama ng isang kwento tungkol sa Panginoon ng demonyo at sa bayani. Biglang pumutok ang boses ni Nifekes na wala siya sa kanyang mga alaala. Sinabi sa kanya ni Nifekes na hindi niya inaasahan na makakita ng isang binibini doon. Tinanong siya ni Celia kung siya ay nakaligtas, pero naiinis siya na napagkamalan siyang tao. Siya ay nagsimulang maghagis ng apoy magic at pag-atake sa kanya. Narinig ni Leo ang ingay sa itaas at tumakbo upang tingnan si Celia, na natamba. Habang na-knockout, nanaginip si Celia ng isang nakaraang kaganapan nang magtanong ang kanyang ama siya para makapunta sa shelter kasama si Regina. Sinabihan siya ni Celia na sumama sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanya na kailangan niyang pumunta at lumaban upang protektahan ang mga tao ng lungsod. Sinabi niya sa kanya na iyon ang tungkulin na ipinagkatiwala sa kanilang bahay. Tinanong siya ni Celia kung maaari niyang samahan siya sa laban. Ngunit sinabi niya sa kanya na maaari silang mag-away nang sabay gin-isang niya ang kanyang banal na espada. Ipinaalala sa kanya ng kanyang ama ang kwento ng Evil Demon Lord. Sinasabi niya sa kanya na naniniwala siya na balang araw, lalabas ang Evil Demon Lord at tutulungan silang talunin ang mga kawalan. Nagising si Celia nang makita ang tatlong undead na nakatayo sa kanyang harapan. Iniisip ni Nifekes na ang kanyang level 3 magic ay kayang talunin ng isang higanti, ngunit ito ay labis na humarap sa isang tao. Nawala ang alikabok at nagulat siya nang makita ang mga undead na mandirigma. Sinabi nila kay Celia na paprotektahan nila siya. Humihingi ng paumanhin si Nifekes dahil napagkamalan siyang tao lang kapag nakakatawag siya ng mga undead na sundalo. Nagpasya siyang subukan ang kanyang mga kakayahan sa pagtatanggol, ngunit lumabas si Leo nang wala sa oras at binato siya ng bowl ang apoy, na nagpatamba sa kanya. Tinanong siya ni Celia kung sino ang mga undead na swordsman, at sinabi niya sa kanya na sila ang susi chains na binigay niya kanina. Ipinakilala ng mga undead warriors ang kanilang sarili bilang ang tatlong bayani ni Rajnos habang naghahampas ng ilang Power Ranger poses.
Sinabihan nila si Leo na magpahinga muna dahil paprotektahan nila si Celia. Si Nifekes ay bumalik sa kanyang mga paa, sinabi kay Leo na siya ay tapos na kung siya ay isang tao lamang. Nakilala siya ni Leo at nagtataka kung ano ang ginagawa niya sa hinaharap. Naglunsad siya ng pag-atake ng apoy kay Leo, ngunit kinontra niya ito ng yelo na pumipigil sa Nifekes. Hiniling sa kanya ni Nifekes na kilalanin ang kanyang sarili, ngunit sinabihan siya ni Leo na sagutin muna ang kanyang tanong. Tinanong siya ni Leo kung ano ang hinahangad niya, ngunit biglang gumuho ang lupa. Natawa si Nifekes at sinabi kay Leo na ginampanan ng sisidlan ang kanyang papel at ang muling nabuhay ang Diyosa. Sinabi niya kay Leo na hindi na kailangan ang kanyang mga serbisyo dahil guguho ang mundo sa kapangyarihan ng Diyosa. Sinubukan siyang pigilan ni Leo, ngunit nawala siya. Nagtataka si Leo kung ano ang ginagawa ni Nifekes sa kasalukuyan at kung nagising ba niya si Rosalia. Ang simbolo ng sagradong kaayusan ay inihagis sa langit at sinabi sa kanila ng mga undead na mandirigma na kailangan nilang lumikas sa gusali. Lumitaw ang isang malaking nilalang, at sinabi ni William kay Celia na makaligtas. Maraming walang laman na nilalang ang gumagalaw habang tumutugtog ang himno ng sagradong ordan. Kinilala ni Leo ang himno at kinilala niya ang nilalang bilang na labi ni Saint Therese, isa sa 6 na bayani. Nagulat si Celia sa tatlo at agad silang kumilos, naiwan si Arl na may dalang pagkain. Naglulunsad sila ng missile na naglalabas ng backup signal. Ang mga walang laman na nilalang ay nagkukumpulan sa paligid ng lungsod habang nagpasya ang tatlo pang makipagkita kay Celia. Si Celia at ang mga undead na mandirigma ay patuloy na nakikipaglaban sa mga voids ngunit anumang pinsala ay muling nabuo nila ang anumang pinsalang natamo sa kanila. Parehong nagkakaproblema sina Regina at Sakuya sa mga voids na umatake sa kanila. Nag-scan si Elfine, at sinabi niya sa kanila na ang ulo ang mahinang lugar ng nilalang. Sinabi ni Leo kay Celia ang parehong bagay at madali na nilang talunin ang mga voids. Lumipat si Saint Therese patungo kina Leo at Celia. Masaya si Leo na iniligtas niya sila sa problema ng pagpunta sa kanya upang ibagsak siya. Sina Celia, Leo at ang mga undead na mandirigma ay patuloy na umaatake sa walang katapusang alon ng mga void. Nagpasya si Leo na wakasan ang alon ng mga voids at nagsumite ng isang malaking magic spell kay Saint Therese. Siya ay natutunaw sa pamamagitan ng spell, ngunit siya ay muling nabuo. Nagulat si Leo na natiis niya ang ganoong level 10 spell. Gumawa siya ng sarili niyang level 11 spell at naglagay si Leo ng defensive barrier. Naglabas siya ng ilang mga bato ng magma na sumisira sa lahat ng nasa paligid niya. Sinabi ni Leo kay Celia na tatapusin niya si Saint Therese at hiniling na bantayan niya ang kanyang likod. Pinuprotektahan siya ng mga undead na mandirigma at Celia mula sa mga voids habang tumatalon siya at inilabas ang kanyang demonyong espada. Sinubukan niyang hampasin si Saint Therese ngunit ang espada ay nagsimulang tumunog. Biglang lumabas ang boses ni Rosalia mula kay Saint Therese, nagtatanong kung siya gustong gamitin ang espada para patayin siya. Hindi maintindihan ni Leo kung ano ang nangyayari habang sinasabi sa kanya ng boses na hindi niya magagamit ang kanyang espada para ibagsak siya. Hinampas ni Leo si Therese ngunit naharang ang welga at gumawa siya ng spell na nagpapaputok ng mga light arrow sa bawat direksyon. Tinamaan si Leo ng isang magaan na palaso, at siya ay natamba sa lupa. Naghahanda si Tiri na gumawa ng isa pang spell, ngunit ipinatawag ni Celia ang damit na ibinigay sa kanya ni Leo, na nag-level up sa Wayful material, at gumagamit ng magic ng dugo para i-immobilize si Therese. Pinuprotektahan ng mga undead na mandirigma si Leo mula sa kawalan at kinuha siya ni Celia. Naalala ni Leo ang pangakong hahanapin Rosalia kung sakaling mabuhay siya. Nagising siya sa mga bisig ni Celia at sinabihan siyang tumakbo para sa kanyang buhay. Niyakap siya nito at sinabihan siya uminom ng katas ng katawan niya para makatakbo siya. Sa halip, ibinuhos niya ang kanyang mana sa kanya. Naalala ni Leo ang paghingi ni Rosalia sa kanya ng pangako. Gusto niyang patayin siya nito kung babalik siya bilang ibang bagay sa hinaharap. Tumanggi si Linus, ngunit hinimok niya itong alalahanin at hanapin ang kanyang tunay na katawan sa pamamagitan ng patnubay ng kanyang demonyong espada. Kumbinsido na siya ngayon na hindi ito panaginip, ngunit isang alaalang ibinuklod ni Rosalia hanggang sa tamang panahon. Sinusubukan pa rin siyang gamitin ni Celia dugo para mag-iniksyon ng mana sa katawan ni Leo. Ngunit naaalala pa rin niya ang sandali nang hilingin sa kanya ni Rosalia na patayin siya gamit ang espada ng demonyo kung siya ay magiging kakaiba sa hinaharap. Sinabi niya sa kanya na sa paggawa nito, mahahanap niya ang kanyang tunay na sarili, at dadalhin siya ng espada ng demonyo sa kanyang kapalaran. Sa wakas ay nagising si Leo at napagtanto na si Rosalia ay naglagay ng selyo sa kanyang alaala na kalimutan ang kanyang pangako sa kanya. Gayunpaman, tumanggi siyang sumuko at bumangon upang makita ang muling pagbuo ni Therese. Nangako siya na gagawin niya ang lahat para mahanap ang totoong Rosalia. Muli niyang dinampot ang Demon Sword at nagtanong si Celia tungkol sa kanyang mga sugat. Ipinaliwanag niya na ayos na siya ngayon dahil iniligtas siya nito nang siya ay gumaling sa kanya. Naguguluhan pa rin siya dahil hindi niya maintindihan kung bumalik ba ang mga alaala niya sa tamang panahon. O kung dahil ibinalik ni Celia ang lahat ng dugo na pinatuyo niya sa kanya.
Pagkatapos ay bumaling siya kay Celia at maaari niyang punatan ang bahagi ng kanyang damit at ibigay ito sa kanya. Sumunod siya at ginagamit niya ito para ganap na gumaling ang kanyang mga sugat. Pagkatapos ay nagsimulang bumangon si Thierry, at ang dalawa ay naghahanda sa pakikipaglaban. Gayunpaman, pinigilan sila ni William, na nais ding magbigay ng kanyang lakas. Tinanong niya kung may paraan si Leo na gamitin ang kanyang mahika para mapahinga ang kanilang mga kaluluwa. Pakiramdam nila ay tinupad nila ang kanilang trabaho bilang mga kabalyero ng pamilya ni Celia. Tinanong ni Celia kung kaya niya ito at kinumpirma ni Leo na kaya niya. Ipinaliwanag ng isa sa mga kabalyero na ang mga kaluluwa ng ilang knights ay naging walang laman nang lumitaw si Tiris 42 araw ang nakalipas. Lumingon-lingon si Lena sa paligid at nakakita ng ilang soul orbs. Napagtanto niya na si Tiri ay naging isang Void Lord sa parehong araw na nasira ang kanyang selyo. Pagkatapos ay ginamit niya ang mga kaluluwa ng mga kabalyero sa pamamagitan ng paggawa ng mga ito sa mga walang laman upang salakayin ang hardin ng pag-atake. Hiniling ni William na matupad ang kanilang hiling, at ipinangako ni Linus na bibigyan sila ng lugar para sa kanilang mga kaluluwa upang magpahinga. Ginagamit niya ang Demon Sword para ispell iyon sinisipsip ang lahat ng kaluluwa sa isang globo. Nagpapasalamat ang mga kabalyero sa pagtupad sa kanilang huling kahilingan, ngunit ipinaliwanag ni Leo na gusto niyang humingi ng pabor. Gusto niyang tulungan sila ng mga kabalyero. Pagkatapos ay tinawag niya ang ilang Skeleton Knight mula sa lupa, at pagkatapos ay pinagsama ang ghost form ng mga knight sa mga bagong katawan na ito. Napagtanto ni William na maaari na niyang gampanan ang kanyang trabaho bilang isang kabalyero. Lumingon si Leo kay Celia at ipinaliwanag na hindi pa rin siya nakakabawi ng sapat na lakas para talunin si Tiris. Iyon ang dahilan kung bakit siya at ang mga kabalyero ay dapat na makahanap ng isang paraan upang mabili siya ng ilang oras, lalo na't si Tiris ay magpapatawag ng ilang iba pang mga voids. Sinabihan siya ni Celia na iwanan ito sa kanya at itinaas ang kanyang banal na espada. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang sariling dugo upang lumikha ng ilang mga sibat para sa mga kabalyero. Nagsisimula ang bawat Skull Knight na sasabik na lumaban. Samantala, natapos ni Elfine ang paghahanda kasama ang kanyang koponan para labanan ang Void Lord. Naghahanda silang umalis sakay ng kanilang mga bisikleta, pero pinigilan sila ni Arl. Hiniling niya sa kanila na kunin siya dahil gusto niyang sumali sa laban. Binanggit ni Regina iyon tanga dahil nasugatan pa siya. Biglang, isang walang laman ang dumating patungo kay Arl, ngunit tinanggal niya ito sa isang simpleng indayog. Ang mga babae ay humanga, at siya ay nagpapaliwanag na siya lang ang sapat na malakas para talunin ang Void Lord. Pagkatapos ay inaangkin niya na ang kanyang banal na espada ay ipinanganak upang sirain ang mga halimaw na iyon. Pagkatapos ay lumapit si Sakuya, na nagsasabi na mas madaling talunin ang Void Lord gamit ang kanyang kapangyarihan. Sinabi niya kay Elfine na payagan siyang sumali sa kanila, at kung may mali, hahanap si Sakuya ng paraan para protektahan ang mga babae. Tinanggap ni Elfine at naghanda na silang lumabas. Bumalik sa Celia, nilalabanan niya ang mga kawalan sa tabi ng mga sundalo. Ang bawat isa ay may kakayahang harapin ang mga halimaw. Sinisikap nilang bigyan ng oras si Leo hanggat kailangan niya para makabawi kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsipsip sa mga natitirang nawawalang kaluluwa. Gayunpaman, pakiramdam niya ay tumatagal ito ng maraming oras. Samantala, ang mga babae ay nagmamaneho upang salubungin sina Leo at Celia ngunit napansin nila ang dami ng mga walang laman sa paligid. Sinabi ni Elfine na gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang imaneho ang bisikleta ni Regina, na nagpapahintulot sa aming mga hotties na salakayin ang mga lumilipad na voids. Tinanggap ni Regina ang mga utos at ipinatawag ang kanyang kanyan para barilin ang mga hayop. Ang isa sa mga voids ay nakatuon sa Elfine, ngunit hinihiwa ito ni Sakuya sa kalahati. Pagkatapos ay sinabihan ni Celia ang mga kabalyero na sumulong habang pinapanatili ang pagbuo. Gayunpaman, hindi niya napansin ang isang walang laman na umaatake sa kanya mula sa likuran. Ang isa sa mga kalansay ay natalo ang walang laman, habang ang isa ay namamahala upang mahuli siya, napansin niyang hindi siya nasaktan, at ipinaliwanag nila na ito ay dahil nasa kanya ang kapangyarihan ng Vampire Queen. Iniisip niya na dahil sa pananamit niya, gaya ng ipinaliwanag ni Leo na makakatulong ito sa kanyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Lumipad siya pabalik upang ipagpatuloy ang laban, binanggit iyon kailangan niyang gawin ang lahat para protektahan si Leo. Ang mga skeleton para sa ilang kadahilanan ay nagsisimula ring lumipad at tinatalo ang ilang mga void sa kalagitnaan ng hangin. Doon mo napagtanto na isang solong kalansay ay mas makapangyarihan kaysa sa karaniwang estudyante. Pagkatapos ay may napansin si Celia sa kanyang likuran. Si Leo ay sumisipsip ng isang malaking dami ng mga kaluluwa at ang bola ay naging napakalaki. Tumingin sa kanya ang Void Lord at nagsimulang mag-cast ng ilang magic circle. Alam niyang masama ito dahil kailangan pa niya ng mas mahabang panahon para gamitin ang buong kapangyarihan niya. Theory Magic Circle pagkatapos ay nagbabago ng direksyon patungo sa kanila. Sinisigawan ni Leo ang lahat na tumakas at magtago. Pagkatapos ay isinaaktibo ni Theory ang magic, paglulunsad ng ilang bola ng magma patungo sa kanila.
Gayunpaman, ang lahat ay nagpangkat pares, ang isa ay gumagamit ng mahika upang lumikha ng isang kalasag, habang ang isa ay nagpapalipad sa kanila. Tinanong ni si Leo kung okay lang si Leo, ngunit ipinaliwanag niya na ayos lang siya, kailangan lang niya ng kaunting lakas. Samantala, pinagmamasdan ni Elphine at ng mga babae ang lahat mula sa malayo at sinubukan niyang kontakan si Celia. Iniisip ni Regina kung ayos lang ang lahat, ngunit hindi sigurado si Elphine. Biglang lumitaw ang isang malaking kawalan sa likuran nila. Sinubukan ni Regina na barilin ito, ngunit wala itong pinsala. Ang walang laman ay nagpapagana ng ilang kapangyarihan, lumilikha ng 4 na laser beam. Ngunit biglang, isang letigo ang humawak sa braso nito at itinulak ito sa isang gusali, na winasak ito. Si Sherry iyon, na biglang lumabas dahil natapos ang kanyang gawain bilang kasambahay ng Demon Lord. Bumalik sa labanan, ginagawa ng mga skeleton ang kanilang makakaya upang talunin ang pinakamaraming void hanggat maaari habang si Leo ay tinatapos ang pagsipsip ng sapat na kapangyarihan. Lumilikha siya ng isang malaking bola, gayunpaman, si Therese ay lumikha ng isa pang spell na may ilang mga magic circle. Pagkatapos ay dahan-daang sinimula ni Leo ang paglilipat ng mga kaluluwa sa kanyang demon sword. Ngunit sa ilang kadahilanan, nakalimutan ni Therese ang tungkol sa kanyang mga magic circle at nagpas siyang pumili sa halip ay isang gusali. Dahil hindi makagalaw si Leo, pinagsama ni Celia ang kanyang Vampire Queen power sa kanyang banal na espada para hatiin ito sa kalahati. Naalala tuloy ni Leo ang sinabi ni Roselia at napagtanto niya ang katotohanan. Hiniling niya sa kanya na patayin ang hinaharap na peking bersyon ng kanya at hanapin ang tunay na Diyosa. Natapos niyang singilin ang espada gamit ang kapangyarihan ng mga kaluluwa at pinapagana ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, pinapagana ni Therese ang isang banal na kalasag. Nagulat si Leo dito, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Samantala, sa wakas ay papalapit na ang mga babae kay Therese at bumangon si Earl, pinalakas ang kanyang pag-atake. Sinabihan ni Sakuya si Elphine na lapitan sila at lahat ay naghahanda sa pag-atake ng sabay-sabay. Ginagamit ni Sakuya at Regina ang kanilang mga banal na espada upang buksan ang isang paglabag sa hadlang, na nagbibigay kay Earl ng pagkakataong ihagis ang kanyang pag-atake. Ang pag-atake ay tumama kay Thierry, na nag-deactivate ng hadlang. Nalilito si Linus kung sino ang nakagawa nito, ngunit wala siyang oras para maghintay. Ginagamit niya ang lahat ng kapangyarihang iniimbak niya at inihagis ito kay Thierry. Unti-unting nawawala ang katawan ng kawalan at hindi makapaniwala si Celia sa kanyang mga mata. Naaalala niya ang mga salita ng kanyang ama, na binanggit na naniniwala siya na isang araw, ang Panginoon ng demonyo ay lilito upang protektahan ang sangkatauhan mula sa mga kawalan. Nagsisimulang mawala ang mga voids, na sinundan ni Therese. Ang lungsod ng pag-atake pagkatapos ay huminto sa paggalaw, hudyat ng kanilang tagumpay. Bilang resulta, ang mga kaluluwa ng mga kabalyero ay umalis sa mga katawan ng kalansay. Sinabi sa kanya ni William na ipinagmamalaki niyang lumaban kasama si Celia sa kanilang mga huling sandali. Pagkatapos ay binanggit ni Celia na mas magiging proud siya kung lalaban siya kasama ang kanyang mga magulang at kapatid na babae. Gayunpaman, bago mawala, binanggit ni William na siya ang huling nakaligtas sa pamilya at dapat nilang ipagmalaki ang lahat. Dumating ang mga babae, at tumakbo si Celia patungo sa mga bisig ni Regina. Masaya ang grupo na makitang ligtas ang lahat, at ipinaliwanag ni Sakuya na tinulungan sila ni Earl na sirain ang banal na hadlang. Dumating ang ilang chopper, at masaya si Fenris na ligtas si Celia at ang iba pa. Mabilis silang pumasok sa loob at sigurado na si Linus na si Earl ang Samira dito. Gayunpaman, hindi niya naiintindihan kung paano nabubuhay pa ang isang bayani mula 1,000 taon na ang nakakaraan. Tinanong ni Celia kung bakit mukhang nag-aalala siya, ngunit sumagot siya na ayos lang siya. Napansin niya ang isang libro sa kanyang mga kamay. Ipinaliwanag niya na natagpuan niya ito sa pag-aaral ng kanyang ama, kaya nagpasya siyang dalhin ito bilang isang alaala. Gayunpaman, hindi niya maintindihan ang wika. Binanggit niya na mababasa ito ng kanyang ama, at ang libro ay nag-uusap tungkol sa Demon Lord. Nagulat si Leo, at ipinaliwanag niya ang alamat ng Demon Lord, na binabanggit na siya ay minsang naging bayani. Ang reaksyon ni Leo ay halos magbigay sa kanya, at nagtanong siya kung bakit siya aktibo ng ganoon. Gayunpaman, nagagawa niyang iwaksi ito. Pagkabalik, sinabi ni Leo kay Black Cass ang tungkol kay Nefikes at mag-imbestiga. Ipinaliwanag niya na siya ang dahilan ng buong sitwasyong ito kay Therese at dapat may alam siya tungkol kay Roselia. Inihayag din ni Sherry ang kanyang mga alalahanin tungkol kay Earl at sinabihan si Leo na mag-ingat. Gayunpaman, binanggit din niya na binigyan ni Leo si Celia ng damit. Nagtatanong siya kung may problema, tinignan niya ang damit ng kanyang maid at tinawag siyang gunggong.